Sab, pakiserve naman to sa table 10. Sige po ma'am. Nakangiting kinuha ko ang tray na naglalaman ng pagkain kay Ma'am Tonette. Siyang nagsisilbing manager dito sa pinapasukan kong restaurant. Kalahating taon na rin akong nagtatrabaho dito. Noong nag-aaral pa ako ay sideline ko lang ito since 24 oras ito. Pero ngayong bakasyon ay nag full time na ako. Halos kasundo ko na rin ang lahat ng mga kasamahan ko rito. Kaya wala akong maituturing na toxic sa kanila. Good morning ma'am sir. Ito na po ang order nyo. Masiglang ipinatong ko ang pagkain sa kanilang lamesa. Mukhang mababait ang customers naming to. Kasi nagpasalamat pa at nakangiti rin. May iba kasing customer na talagang nuknukan ng sungit. Ni pagngiti ay hindi magawa. Kaya swertihan na lang talaga kapag nakatagpo ka ng mabait na customer. Yung iba nga nagbibigay nga ng tip. Pero hindi naman sa tip masasabi kung mabait ba talaga sila. Para sa akin kasi, simpleng thank you lang nila ay tanggal na ang pagod ko. Mukhang ang saya natin Salubong sa akin ni Ninya nang makabalik ako sa kusina. Isa siya sa mga kasamahan ko rito sa restaurant. Oo, ang bait kasi nung magjowa sa table 10. Dumiretso ako sa long table at ipinatong ang tray. Binigyan ka ng tip? Hati tayo. Natatawa namang inirapan ko siya. Loka, hindi. Nagpasalamat kasi sila sa akin. Bigla namang napawi ang ngiti niya. Kala ko naman may tip. Ikaw talagang babaw na kaligayahan mo. Nakairap na tinalikuran niya ako. Naiiling na lang na hinabol ko siya ng tingin. Nagpatuloy ang aming trabaho at maghapon akong ganado. Nakailang customer din ang nagbigay sa amin ng tip. Kaya naman makakatipid na naman ako nito sa pamasahe pa uwi. Pagpatak ng alas 5 ng hapon ay patuloy pa rin ako sa pagsuserve. Linggo kasi ngayon kaya dagsa ang customer at inaasahan ko talaga na overtime na naman kami nito. Pero ayos lang yon. Malaki naman ang bayad kapag overtime. Day, sabay na tayo. Saad ni Ninya na kasalukuyang nagpapaganda. Ako naman ay inaayos ang bag kong dala. Pinag-take out kasi kami ni ma'am ng pangulam namin. At isa yun sa nagustuhan ko sa trabahong to. Tuwing uwian, hindi maaaring wala kaming iuuwing ulam. Yun kasi ang mga natirang paninda sa umaga. Sa gabi kasi panibagong luto na ulit. Bakit? Hindi ka ba susunduin ng jowa mo? Pagkakaalam ko kasi, palagi siyang sinusundo ng nobyo niyang nakamotor. Nakipag-break na ako. Nahuli ko siyang may kalandian sa account niya. Parang wala lang natugon niya. Pinagmamasdan ko siya pero hindi man lang halata na niloko siya ng lalaki. Tunay? Bakit hindi man lang kita nakitang umiiyak? Tsaka sinundo ka pa niya kahapon Niligpit niya muna ang mga pampaganda bago ko nakangiting hinarap. Kanina lang ako nakipaghiwalay. At bakit naman ako iiyak, aber? Natatawang tinuro niyang sarili. Ang mga ganong lalaki, hindi dapat iniiyakan at pinangihinayangan. Kasi marami pang lalaki dyan na mas deserve ako. Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Grabe ang tibay niya naman. Samantalang yung kapitbahay namin na kababata ko. Nung nakipaghiwalay sa jowa, ayun, todo iyak. Kulang nilang magpakamatay. Kaya ikaw, Day, kapag nagjowa ka, wag mo ibibigay lahat. Para kahit lokohin ka, hindi ka manghihinayang. Dagdag niya pa sabay-akbay sa akin. At hinigid ako palabas ng gate ng restaurant. Wala pa sa isip ko yan. Alam ko, study first ka Sinasabi ko lang. Kasi hindi naman natin masasabi ang mga mangyayari, di ba? Marahan na lang akong napapatango. Hindi ko maiwasang huwag siyang hangaan. Wala lang, ang astig lang. Hindi halatang nakipaghiwalay sa jowa. Sa kanto ng barangay namin kami naghiwalay ni Ninya. Magkaiba kasi kami ng barangay. Pero one way lang din ang daan kaya nagsasabay na kaming umuwi. Nilakad ko na ang makipot na daan papasok sa amin. And as usual, may ingay ang mga kabataan sa court na madaraanan pauwi sa amin. Noong teenager pa lang ako, palagi rin akong nasa court at nanonood ng paliga. Pero simula nung magkagulo doon at magkabarilan, dahil sa mga pulis na bigla na lamang nanugod ng mga kabataan, ay nadala na akong pumunta roon. Malaki ang galit at takot ko sa mga pulis. Isa kasi sa kanila ang pumatay kay tatay. Tapos noong inireklamo ni nanay ang pulis na yon, walang naniwala sa kanya. At sunod-sunod pa siyang nakatanggap ng death threats. Simula noon ay
Itinigil na ni nanay ang paghahanap ng hustisya para kay tatay at nag-focus na lang sa pagpapalaki sa amin. Pero ako, nangako ako na hanggat nabubuhay ako, patuloy ko nga hanapin at aalamin kung sinong pumatay kay tatay. Ate, nandiyan ka na pala. Dahil sa lalim ng iniisip ay, hindi ko na namalayang nandito na pala ako sa bahay. Oh, bakit late ka nang umuwi? Tanong naman ni Kuya Sandro na nakaupo sa salas at nanonood. Maraming customer, overtime na naman. Nagdiretso ako sa kusina at nilagay sa lamesa ang mga dala ko. Tinulungan naman ako ni Sassy na maisalin lahat yon sa lalagyan. 5 kaming magkakapatid at akong sumunod sa panganay. Si Kuya Sandro ay nakatapos na sa pag-aaral sa kursong nurse at paalis na siya next month. Sa abroad niya napiling magtrabaho. Malaki raw kasi ang kita ron, habang ako naman ay kasalukuyang 3rd year college at ang 3 ko pang kapatid ay nag-aaral. Napalaki lang kami ni nanay sa paglalabada at pamamalansya niya. Kaya sobra namin siyang ipinagmamalaki dahil kahit wala na si tatay ay nagawa niya pa rin kaming palakihin ng maayos at hindi humihinto sa pag-aaral. Sa bagay, responsable naman kaming magkakapatid, lalo na si Kuya Sandro na working student din noon. At ngayon nga magtatrabaho na siya. Ang gusto niya ay mag-focus na lang ako sa pag-aral, pero tumanggi ako. Siyempre kaya ko pa namang pagsabayin. Si nanay nga ang gusto kong patigilin sa paglalabada kasi nagkakaedad na rin siya kaya dapat nasa bahay na lang siya. Kinaumagahan ay maaga uli akong nagising para sa pagpasok sa trabaho. Tulad ng inaasahan ay naihanda na agad ni nanay ang aming almusal. Magkakasabay kaming mag-almusal. Pagkatapos ay nagpaalam na rin ako. Pagdating sa resto ay nandun na rin si Ninya at tumutulong sa pagluluto ni Chief. Ako naman ay pumunta sa CR para i-check kung malinis yon. 7:00 ng umaga na kaming nagtrabaho. Naka-out na rin ang panggabing workers. Day, alika dali. May ipapakita ako sa impogi. Sa lubong ang kilay na nilingon ko si Ninya na umiirit. Ano bang nangyayari sa'yo? Para kang bulatin na binubuhusan ng asin kung kiligin. Grabe ka ha. Pabirong pinalo niya ako sa balikat. May pogi kasi tayong customer. Ituturo ko sa'yo. Ha? Hindi na ako nakaangal nang higitin niya ako palapit sa pinto ng kusina. Pero bago pa niya maituro ang tinutukoy, ay tinawag na ako ni Ma'am Tonet. Ano ba yan? Ang KG talaga ni Ma'am. Kakamot-kamot sa ulong reklamo ni Ninya bago bumalik sa kusina. Ako naman ay nagpunta sa table ni Ma'am. Siya rin kasing nagkakahat, nag-uutos kung sinong dapat mag-serve sa amin. Bakit po Ma'am? Tanong ko agad nang makalapit sa kanya. Sa totoo lang, maganda si Ma'am at sa pagkakaalam ko ay hindi nagkakalayo ang edad namin. Close friend niya ang may-ari ng restaurant na ito na isang beses ko palang nakita. Ah, yes Sabrina. Pakikuha naman ang order ni table 18 sa kusina at iserve mo na rin sa kanila, please. Ah, sige po ma'am. Yun, thank you. Bukod sa maganda'y mabait din si ma'am. Kaya naman kaming lahat ng mga workers dito, hindi nai-stress sa trabaho. Ay gagi, ikaw ang magsaserve? Gulat na tanong ni Ninya. Gusto ko sana ako na. Oo, bakit ba? Kunot noong tanong ko. Kasi nandun nakaupo si Mr. Pogi, kaya pwede bang ako nilang mag-serve? Please? Parang timang na nagpapi-ice pa siya. Akma na akong papayag nang sumingit si Arnold. Hoy Ninya, panay kakirihan dyan. Balak mo bang ipahamak si Sabrina? Di ba ang unang rules, bawal mong agaw ng trabaho? Ngayon lang naman Napalabi siya. Pasensya na Ninya. Gustuhin ko rin ay hindi talaga pwede. Baka masermonan ako ni ma'am. Sa akin kasi yun inutos. Sa huli ay wala ring nagawa si Ninya kung hindi ang pumayag. Kinuha ko naman ng lahat ng pagkain at inilagay sa tray. Masyadong marami yon kaya paniguradong magdadalawang balik pa ako. Handa na ang aking matamis na ngiti. Pero ang ngiting yun ay kaagad na napawi nang mapatingin sa table 18 kung saan nakaupo at nagtatawanan ng 5 pulis. 3 lalaki yun at 2 babae. Bahagya akong natigilan. Ang takot ko ay kaagad na sumigid sa aking dibdib. Kung hindi pa tumingin sa gawi ko ang isang pulis na babae ay hindi ako gagalaw sa pwesto ko. Oh, andyan na palang order natin
Saad ng isang pulis nang sa wakas ay makalapit na ako sa kanila. Wow, amoy pa lang mukhang masarap na. Segundo naman ang isa. Ako naman ay tahimik lang na inilalagay sa lamesa ang mga pagkain nila. Bakit parang ang lungkot mo yata, miss? Ngiti naman dyan. Muntikan ko nang mabitawan ang hawak ko nang magsalita ang lalaking pulis na nakaharap sa gawi ko. Diretso rin siyang nakatingin habang ako ay nakatungo lang. Pero kahit ganoon, ramdam kong lahat sila ay napatingin din sa akin. Kukunin ko lang po yung kulang. Hindi ko naiwasan ang panginginig ng aking boses. Hindi ko na nga sila hinintay pang makasagot dahil mabilis ko na silang tinalikuran at malalaki ang hakbang na tinungo ang kusina. Pagbalik ko sa kusina ay nangihinang napasandal ako sa dingding habang hawak ang dibdib ko. Ramdam ko rin ang panginginig ng buong katawan ko. Muli na naman kasing nanumbalik sa akin ang nangyari noong gabing napatay si tatay. Oday, ayos ka lang? Napaayos ako ng tayo nang biglang sumulpot si Ninya. May hawak pa siyang tray. Oo. Tugon ko bago siya tinalikuran at tinungo si Kuya Lando, ang aming cook, para kunin ang babalikan kong pagkain. Sus, nakita mo lang yung mga gwapong pulis eh. Kung sa bagay, nakakapanghina naman talagang kagwapuhan nila. Lalo na yung Sir Lyndon, ang gwapo na, ang bango pa. Okay na po ba itong lahat? Tanong ko kay Kuya Lando na hindi pinansin ang sinabi ni Ninya. Okay na yan, pwede mo nang iserve. Kaagad ko nang nilagay lahat sa tray ang mga pagkain at muling bumalik sa table 18. Habang papalapit sa kanila ay siya ring paglakas ng tahip ng dibdib ko. Lalo na't nakatingin na naman sa akin ang lalaking nakapansin ng pagsimangot ko kanina. Mukhang siyang tinutukoy ni Ninya dahil siya lang naman ang pinakagwapo sa mga kasama niya. Kung hindi nga siya naka-uniform ng pulis, pagkakamalan ko siyang modelo. At kahit nakaupo siya, ay halata pa rin ang matikas niyang pangangatawan at ganda ng tindig ng katawan. Kaagad kong ipinilig ang ulo ko nang ma-realize na tila ba'y hinahangaan ko ng pisikal na anyo niya. Ito na po yung last order nyo. Marahan ko lang ding inilapag sa lamesa mga pagkain. Kahit naramdam ko pa rin ang tingin ng binata. Okay naman yung mga tinda nyo. Ang sasarap lahat. Pero ikaw, hindi ka okay. You look so sad, miss. Are you okay? At sa unang pagkakataon ay tumunghay ako para tignan ng binata. Hindi ko alam kung para saan ang malakas na pagtahip ng dibdib ko habang sinasalubong ang mga tingin niya. Smile naman dyan. Dagdag niya pa. Oo nga naman, miss. Sayang ang ganda mo. Ngingiti na yan. Segunda pa ng dalawang lalaking kasama niya habang yung dalawang babae ay nakamasid lang sa akin. Tipid na lang akong ngumiti bago sila tinalikuran. Yun, ngumiti rin. Mas lalo kang gumanda. Hindi ko nilang sila pinansin at nagpatuloy na sa paglayo sa kanila. Pagbalik sa kusina ay inasikaso ko na lang iba pang order at inalis na sa isip ko ang magandang ngiti ng binatang yon. Kasalukuyan na akong nagpapahinga nang tawagin ako ni Ma'am Tonet. Ito ang tip mo, pinabibigay ni Sir Lyndon. Nakangiting iniabot niya sa akin ang buong pera. Popo? Sino yun? Kunot noong tanong ko habang nakatingin lang sa hawak niya. Masyadong malaki ang tip na yon. Nakakapagtaka. Napakagalante naman ata ng customer na yon. Yung pulis sa table 18. Nagustuhan niya ang pagsisilbi mo sa kanila kanina. Lalaki pa raw yan kung nakangiti ka na sa kanila next time. Mabilis na napalitan ng inis ang pagtataka ko. Ano bang tingin niya sa akin? Mukhang pera? Oh, kunin mo na ito. Huwag mo nang bigyan ng mga kasamahan mo dahil may tip din na ibinigay sa kanila. Mas malaki nga lang ang sayo dahil ikaw daw ang nag-serve ng pagkain nila. Hindi na ho, ma'am. Pasabi na lang po sa kanya kapag pumunta rito. Salamat na lang po. Biglang nawala ang ngiti niya at napalitan ng pagtataka. Bakit naman? Hindi naman kaagad ako nakasagot. Huwag ka nang mahiya. Tsaka next time, mag-smile ka sa mga customers. Diba, isa yun sa rules? Always smile? Pasensya na po, ma'am. Napatungo ako. Buwisit na lalaking yun. Talagang sinabi niya pa kay ma'am na hindi ako nag-i-smile? Ganun na ba siya kauhaw sa smile? Wala bang humingiti sa kanya? O sige na, tanggapin mo na ito at mag-out ka na. Mag-out na rin ako.
Hindi nang ako nakatanggi pa nang ilagay niya sa palad ko ang pera. Nagpasalamat na lang ako at nagpaalam na. Magkasabay uli kaming umuwi ni Ninya at panay ang kwento niya tungkol sa lalaking yun na nagngangalang Lindon. Maganda sana ang pangalan, mayabang lang. Anong akala niya? Nabibili ang ngiti ko? Mahigpit kong naikuyom ang kamay ko. Bukas na bukas rin kapag nakita ko siya ibabalik ko ang binigay niyang tip. Grabe! Alam mo ba lahat daw tayo binigyan niya ng tip? Ang bait niya! Hindi lang gwapo, mapagbigay pa. Tila nangangarap ng gising na patuloy na nagkukwento si Ninya. Oo nga pala, kahit isa sa mga katrabaho ko, walang nakakaalam na galit ako sa mga pulis. Ay day, tumigil siya sa paglalakad at hinarap ako. Para siyang timang na nagpapakyut sa harapan ko. Sa tingin mo, bagay ba kami ni Lindon? Natigilan ako, pagkuway ngumiwi. Hindi kayo bagay, mukha siyang mayabang. At ikaw ay mabait. Ang bagay sa'yo mabait din. Napanguso siya. Ang harsh mo naman, mabait kaya sila. Pero teka, paano mo naman nasabing mayabang siya? Kilala mo ba siya? Nanunuring tanong niya. Hindi, feeling ko lang. Aray! Nasapo kong ilong ko nang bigla niya yung pitikin. At kailan ka pa naging judgmental, aber? Taas kilay na tanong niya. Naiinis naman na pinalo ko siya sa balikat. Feeling ko lang kasi. Inirapan ko siya bago mabilis na tinalikuran. Pagdating sa kanto ay naghiwalay na uli kami. Ako ay dumiretso na pauwi ng bahay. Pagka-uwi sa bahay, hanggang sa aking pagtulog ay iniisip ko si Lindon. At kung papaano kong maisusoli sa kanya ang perang binigay niya. Kinabukasan ay naging busy na naman ang araw ko. Maraming customers at kahit papaano ay nawala sa isip ko ang binata. Andiyan na naman si Lindon. Sana ako ang utusan ni ma'am na mag-serve sa kanila. 4:00 yun ng hapon nang marinig kong sinabi niya ni Ninya. And as usual, para na naman siyang bulate na binuhusan ng asin. Hindi ko na lang siya pinansin at lumabas na para iserve sa ibang table ang dala kong pagkain. At dahil sa table 70 ng aking pupuntahan, kaya hindi sinasadyang napatingin ako sa table nila Lindon. At halos mabitawan ko ang hawak kong tray nang ngumiti siya sa akin at kumaway pa talaga. Hindi ko na lang siya pinansin at nag-focus sa aking ginagawa. Ano na naman kayang gimmick niya? May pagkaway pa siyang nalalaman. Feeling close ganon? Pagbalik ko sa kusina ay sakto naman akong tinawag ni Ma'am Tonet para sabihing ako ulit ang magsuserve sa table 18. Ako po ma'am? Yes you are. Ikaw uli ang gusto ni Sir Lindon na mag-serve sa kanila ng pagkain. Pero ma'am, may isi-serve pa po ako sa ibang table. Yeah, I know. But don't worry. Iniutos ko na yun kay Ninya. Sige na, itanong mo na kay Kuya Lando ang order nila Sir Lindon at iserve mo na. Sa huli ay wala pa rin akong nagawa kung hindi ang sumunod. And don't forget to smile. Pahabol pa niya bago ko tuluyang pumasok sa kusina. Malalalim ang ginagawa kong paghinga habang papalapit sa table 18. Order niyo po. Kaagad kong ibinaba sa table nila ang mga pagkain. Kung kahapon 5 sila, ngayon ay 3 na lang sila at panay mga lalaki. Ang seryoso naman ni Miss Sabrina. Smile naman dyan. Hindi ko alam kung nangaasar ba itong Lindo na ito. Tuloy ay napatingin na rin sa akin ng mga kasama niya. At paano niya naman nalaman ang pangalan ko? Dapat marunong kang ngumiti sa mga customers mo. Paano kami gaganahang kumain kung pagngiti man lang hindi mo pa magawa? Natigilan ako. Pagkuway pinilit ang sariling ngitian sila. Naagaw na rin kasi namin ang atensyon ng ibang customer. Siguradong masasabo na naman ako ni Ma'am Tonet. Matapos kong mailagay lahat ng mga pagkain ay magalang pa rin akong nagpaalam sa kanila. Sa kusina ay naabutan ko sila Ninya na seryosong nakatingin sa akin. Oh, ba't ganyan kayo makatingin sa akin? Kinakabahang tanong ko. Wala day, nagtataka lang kami. Bakit sa ibang customer wagas kang ngumiti? Doon naman kila Lindon, pilit na pilit kang ngumingiti. Kaya nga, may problema ba? Kilala mo bang mga iyon? Tanong naman ni Bea. Parang ilag ka sa kanila. Hindi naman. Hindi lang talaga ako sanay na makakita ng mga pulis.
Kaya pala. Marahan silang napapatango. Pero mukhang masasabon ka ni Ma'am Tonet, Sab. Sa lubong ang kilay kanina habang pinagmamasdan kang mag-serve sa table 18. Singit naman ni Arnold. Hindi na rin naman ako nakaimik pa dahil pinatawag na naman ako ni Ma'am Tonet. Tulad ng inaasahan ko, napagalitan nga ako. Iniiwasan kasi talaga namin na makarating sa may-ari nitong restaurant ang mga reklamo ng mga customers dahil si Ma'am Tonet ang mananagot. Kahit naman magkaibigan sila ng may-ari nito, pagdating sa trabaho, walang kaibigan. Humingi na lang ako ng pasensya sa kanya at nangakong hindi na mauulit. Nang mga sumunod na araw ay naging regular na customer namin si Lyndon at palaging akong nakatoka sa pagsuserve ng mga orders nila. Palagi na nga akong inaasar ng mga kasama ko dahil parang type daw ako ni Lyndon na mariin ko namang pinabulaanan. Kung type akong asarin, baka pa. Kahit kasi todong ngiti na ako sa kanila, palagi pa rin may nasasabi ang binatang yon. Hindi ko tuloy alam kung ano bang trip niya. Ay, andyan na naman ang kanyang poging manliligaw. Tulad ngayong araw na hindi naman ako nakaligtas sa pangaasar ni Ninya nang makasalubong ko siya. Palabas kasi ako ng kusina habang siya'y papasok naman. Tumigil ka na nga, Ninya. Mamaya marinig ka ni Ma'am Tonet. Tsaka hindi ko siya manliligaw. Sus, siguradong sa ligawan din yan mapupunta. Pansinin mo naman ang mga tinginan niya sa'yo. Para siyang in love na in love. Kinikilig ng bulong niya. Dahilan para dumako ang tingin ko sa table 18. Doon ay mag-isang nakaupo si Lyndon at nakatingin na naman dito sa gawi ko. Nang makita niyang nakatingin din ako sa kanya, ay mabilis siyang kumaway at ngumiti. Kaagad naman akong nag-iwas ng tingin at mahinang sinaway ang sarili. Hindi ko naman masaway ang puso ko sa paglundag nang makita ang ngiti niya. Tsaka tingnan mo naman kahit wala siyang kasama, nadayo pa rin siya rito kasi gusto kang makita. Ewan ko sa'yo, Ninya, kung ano nung iniisip mo eh. Iiling-iling na saad ko bago siya nilagpasan. Malakas ang kabog ng dibdib ko habang papalapit ako kay Lyndon na diretsyo lang ang tingin sa akin. Tila ba ayaw niyang mawala ako sa paningin niya. Kung noon, dahil sa takot kaya malakas ang kabog ng dibdib ko kapag nakikita ko siya at mga kasamahan niya. Ngayon, hindi ko na alam kung dahil pa rin ba ito sa takot. Hi Sabrina. Bati niya kaagad nang sa wakas ay makalapit ako sa kanya. Kung noon feeling close siya, ngayon mas lumala ang pagiging feeling close niya. Kung matawag niya ako sa pangalan ko, para bang matagal na kaming magkaibigan. At kaya pala nalaman niya ang pangalan ko ay dahil tinanong niya kay Ma'am Tonet. At iyon nga ang pinagtatakahan ko. Bakit kailangan niya pang itanong ang pangalan ko? At saka bakit sa tagal niyang nag-order dito, ako palagi ang gusto niyang mag-serve sa kanya. Hello sir, this is your order po. Marahan kong nilagay sa table ang napakaraming pagkain. Mag-isa lang siya pero ang dami ng order. Siguro may kasama siya, hindi ko lang napansin. No, drop that sir. Masyado ka namang formal. Just call me Lyndon. Saglit akong natigilan sa ngiti niya. Aaminin kong mas gwapo siyang tignan sa malapitan kapag nakangiti. Lumalabas kasi ang malalim niyang dimple. Anyways, have a seat. Sabayan mo na akong kumain. Ano ho? Nanlalaki ang mga mata ko sa gulat. Teka, nagkakamali lang ba ako ng dinig? Your reaction is so cute. Mahina siyang natawa. Come on, sabayan mo na akong kumain. Ang dami ko kasing in-order eh. Hindi ko naman kayang ubusin lahat kaya saluhan mo na ako. Ay naku, hindi na ho. Magkakasunod akong napailing. Ano na naman bang trip niya ngayon? Busog pa po ako eh. Tinanong kong manager niyo. Ang sabi niya hindi pa kayo nakakapag-lunch. And don't worry, naipagpaalam na kita na sasabay ka sa akin kumain ngayon. Lalong namilog ang mga mata ko. Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Marahan lang siyang tumango at tumingin sa table ni Ma'am Tonet na hindi kalayuan sa amin. Nang lingunin ko si Ma'am Tonet ay nakangiti siya sa akin at marahang tumango. Tila ba sinasabi ng mga ngiti niya na huwag kong tanggihan ang customer namin. Pero sir, hindi ho talaga pwede. Tsaka baka kung anong isipin ng mga kasamahan ko. Napatingin ako sa paligid at mariing napapikit. Ang ilan kasi sa mga kasamahan ko ay nakatingin na sa gawin namin.
Nagtataka na siguro kung bakit ang tagal ko namang kausap ang lalaking ito. I don't care. Kung gusto mo ayain mo din sila na kumain. Pakiramdam ko ay nalaglagang pangako sa sinabi niya. Sige na, maupo ka na. Masamang pinaghihintay ang pagkain. Tatanggi pa sana ako pero lumapit na sa amin si Ma'am Tonet at sinabing okay lang daw yun dahil ngayon lang naman. Kaagad naman akong naupo nang umalis din agad si Ma'am. Kaya pala 2 plato ang pinalabas niya. Plano niya talaga siguro ito. Bibilisan ko na lang po ang pagkain dahil marami pa po akong trabaho. Saad ko na hindi man lang tinapunan ng tingin ang kaharap kong binata. Don't mind your work, naipagpaalam na kita. Please sir, kung ano man pong trip nyo, itigil nyo na ho. Ginugulo nyo ho ang trabaho ko. Wika ko sa mahinang tinig. Sinasabayan ko po kayong kumain tulad ng utos ni Ma'am. Dagdag ko at saka nagsalin ng pagkain sa plato. Rinig ko naman ang marahas niyang paghinga. Okay, fine. I just want to be your friend, okay? That is why. Napairap ako sa marahan niyang pananalita. Pero nanatili lang akong tahimik. Bahala siyang magsalita dyan. Dagdagan mo yung pagkain mo. Ayos na po ito. No, masyadong konti yan. Hindi ko na siya napigilan nang lagyan niya pa ng pagkain ng plato ko. Yan, much better. Nagngingit-ngit na lang ang ngipin ko sa sobrang inis sa kanya. Napakabosi talaga. Nagpatuloy na lang ako sa pagkain hanggang sa matapos ako at mabilis na nagpaalam sa kanya. Ni hindi na rin ako nagpasalamat pa. Hindi ko nga alam kung papaano ko natapos ang pagkain. Gayong nararamdaman kong kakaibang titig sa akin ng mga katrabaho ko. Kilig na kilig sila niya habang tinatanong kung anong napag-usapan namin ni Lindon at panay naman ang tukso nila sa amin. Ngayon daw ay sigurado na talaga silang gusto ako ng binata. Pero paano nga kung one of these days ay magtapat siya sa'yo? Tanong ni Arnold na nakapagpatigil sa akin. Break time namin ngayon at kapapasok lang din ng mga panggabi. Linggo ngayon kaya overtime na naman ako. Kung magkagusto man siya, edi magkagusto. Hindi ko hawak ang buhay niya at wala akong pakialam sa kanya. Di ko naman siya gusto at hindi kahit kailan. Pinal na tugon ko. Ay, we, ganda yun? Pangaasar ni Bea. Ramdam ko naman ang inggit sa katawan niya. Bakit? Maganda lang ba ang pwedeng umayaw? Tsaka tigilan niyo nga ang panunokso sa akin sa lalaking yun. Kinikilabutan ako. Pagtataray ko sa kanila. Hindi ko na rin pinansin pa ang iba nilang sinasabi dahil pinatawag ako ni Ma'am Tonet. Hindi na ako nagtaka nang abutan niya na naman ako ng pera. Tip daw yun ni Lindon. Wala akong balak na tanggapin pero no choice. Kaagad akong nagpunta sa locker room at kinuha ang bag ko para kunin ang wallet na naglalaman ng mga perang natatanggap ko mula kay Lindon. Iniipon ko kasi yun at naghahanap ako ng tamang tiyempo para maibalik yun sa kanya. Hindi naman kasi pwedeng habang kumakain siya sa loob ng restaurant na ito. Kaya hiling ko na makita ko siya sa labas para mapagsabihan ko na rin siya. Hindi talaga siya nakakatuwa. 8:00 nang mag-out ako. Ako lang mag-isang uuwi dahil sinundusin niya ng kanyang bagong nobyo. Sana all talaga na lang sa babaeng yon. Malapit na ako sa waiting shed kung saan ako naghihintay ng tricycle. Nasasakyan ko ng matanaw ko roon, si Lindon. Nakasandal siya sa kanyang itim na kotse. Ano naman kayang ginagawa niya ron? Pero napangiti ako nang maalala ang mga tip na bigay niya. Kaya naman malalaki ang hakbang na nilapitan ko siya. Lindon! Hindi ko maiwasang mautal nang tawagin ko siya sa pangalan. Parang sarap kasing bigkasin ng pangalan niya. Kaagad naman siyang humarap sa akin at iyon na naman ang matamis niyang ngiti. Lumapit siya sa akin at huminto nang nasa harap ko na. Hindi ko alam na ganun pala kasarap sa pandinig ang pangalan ko kapag ikaw ang bumabanggit. Pwede bang isa pa? Hindi ko alam kung nagbibiro ba siya. Basta nailang ako sa kanya dahil sobrang lapit niya. Kaya bahagya akong lumayo sa kanya. Anyways, kanina pa talaga kitang hinihintay. Iyahatid na kita sa inyo. Madilim na kasi baka mapano ka pa sa daan. Hindi na. Mariin akong umiling. Pagkuway kinuha sa loob ng bag ko ang wallet at ibinigay sa kanya. Nilapitan lang kita para ibigay sa iyo to. Nandyan lahat ng mga tip na binibigay mo sa akin. Walang kulang. Sinasaoli ko lang sa iyo lahat. Ha? Kunot noong tanong niya.
At saka, pakiusap na rin ah. Alam ko namang mabait ka lang, pero hindi ko kailangan ng tip mo. At kung pwede rin, tigil-tigilan mo ng pagkausap sa akin na parang close tayo. Ni hindi nga kita kilala eh. Pinapakisamahan lang kita ng ayos sa loob ng resto dahil customer ka namin. Pero ngayong wala tayo sa resto, sana madala ka sa pakiusap. Masama bang makipag-close sa'yo, Sabrina? Saglit akong natigilan nang marinig ang hinanakit sa boses niya. Oo, lalo na't wala naman akong planong makipagkaibigan sa katulad mo. Matigas na tugon ko sa kanya. Bigla ang pagseryoso ng mukha niya. Tila ba'y nasaktan sa sinabi ko. Bakit? Ang dami mong tanong. Inis na kinuha kong kamay niya at nilagay sa palad niya ang wallet. Sa'yo na yan. Ibigay mo sa mas nangangailangan talaga. Yun lang at mabilis ko na siyang tinalikuran. Pero hindi pa man ako tuluyang nakalalayo sa kanya nang hawakan niya ako sa braso at pihitin paharap sa kanya. Just answer my question. Bakit bang ilap mo sa akin? I just want to be your friend. Gusto kitang makilala, Sabrina. Ayaw kitang maging kaibigan, kaya tigilan mo na ako. At yung pagsabay ko sa iyong kumain kanina, last na yon. Kung pwede nga lang wag nang pumasok sa trabaho para lang hindi na kita makita. Ginawa ko na. Hindi ko na napigilan ang pagtaas ng boses ko. Kita kong nagulat siya at natigilan. Dahan-dahan ring lumuwag ang kapit niya sa braso ko. Bigyan mo ko ng dahilan kung bakit, Sab. May nagawa ba ako sa'yo? Ako naman ang natigilan. Talagang ang kulit niya. Alam mo, pulis ka pa naman. Pero ang hirap mong makaintindi. Tigilan mo na ako. Sinasayang mo lang ang oras nating dalawa. Hindi ako interesado sa'yo. At hindi ko gugustuhin maging kaibigan ka. Marahas na inalis ko ang kamay niya sa braso ko. Bago siya tinalikuran, malalaki ang hakbang na lumayo ako sa kanya. Buong magdamag akong hindi pinatulog ng pag-iisip kay Lyndon. Hindi ko alam kung bakit nakokonsensya ako sa inasal ko sa kanya. Lalo na at nakatatak pa rin sa isip ko ang malungkot niyang mga mata kanina. Feeling ko ang sama-sama ko para sabihin yun sa taong wala namang ibang ginawa kung hindi ang makipagkaibigan sa akin. Pero mariin akong napailing nang maalalang pulis siya. Hindi ko dapat siyang kaibiganin. Ano bang alam ko sa kanya? Baka nga mamaya, katulad din siya nung pulis na pumatay kay tatay. Week have passed. Hindi ko na siya nakikitang kumakain dito sa restaurant namin. Nanibago ako at hindi ko alam kung bakit hinahanap-hanap siya ng mga mata ko. Dapat ay maging masaya ako dahil mukhang nagsawa na siya kakukulit sa akin. Pero bakit kailangang hindi siya pumunta rito? Kung gusto niya akong iwasan, pwede naman siyang pumunta pa rin dito at i-request na iba na lang ang mag-serve ng order niya. Tulad ng pagre-request niya noon na ako ang mag-serve sa kanya. Pero bakit ko nga ba siya hinahanap? Dapat ay masaya ako at wala nang makulit na pulis sa buhay ko. Matapos kong maghugas ng kamay ay pumunta ako sa kitchen para kunin ang next order na isi-serve ko. Nang biglang sumulpot si Ninya. Day, magugulat ka sa sasabihin ko. Saad niya na may kasamang pagdili. Kaya pati si Kuya Lando at ang assistant niya ay napatingin din sa kanya. Andyan si Lyndon mo. Sabi na nga ba't hindi ka niya matitiis eh. May gusto nga siya sa'yo. Hindi ka agad ako nakahuma sa narinig. Lalo na at mas naunang mag-react ang puso ko. Dahil pumuntig na naman yun ng malakas. At para bang excited sa narinig. Sinong Lyndon yun? May nobyo ka na rin ba, Sab? Tanong ni Kuya Lando. Mariin naman akong napailing. Ay naku, wala po. Ewan ko ba dyan kay Ninya? Nagkunwari akong walang pakialam sa ibinalita ni Ninya. Ursus, kunwari walang pakialam. Pero bigla namang nagdingning ang mga mata. Panunudyo pa ng dalaga. Talagang hindi na naman niya ako titigilan. Hindi ko na lang siya pinansin. Kuya Lando, iserve ko na po ito. Saad ko, bago nagmamadaling lumabas ng kitchen. Nakasunod pa rin sa akin si Ninya hanggang sa kusina. Day, namumutla ka. Mag-lipstick ka muna para lalong mabaliw sa'yo si Lyndon. Tigilan mo nga ako, Ninya. Mamaya si Ma'am Tonet naman ang makarinig sa'yo dyan kung ano pang isipin nun. Mabilis ko siyang nilagpasan at lumabas na ng kusina. Sa table 10 ang punta ko pero hindi ko mapigilan ng sariling tumingin sa table 18 kung saan ang paboritong pwesto ni Lyndon. At hindi nga ako nagkamali dahil nandun siya.
May mga kasama siyang kapwa niya pulis at nagtatawanan. Ang gwapo pa rin niya. Walang pinagbago. Hindi pa rin nakakasawang titigan ng palihim. Ay, ano ba yan, miss? Sa sobrang lutang kong kakatingin kay Lyndon, hindi ko napansin na may kasalubong pala ako. Dahilan para matapon sa harapan niya mga dala kong kanin at ulam. Gumawa yun ng ingay. Dahilan para maagaw namin ang atensyon ng ibang customer. Ay naku, pasensya na po. Hindi ko po kayo napansin. Tarantang paumanhin ko. Hindi ko pa malaman kung ano bang gagawin ko. Pupunasan ko ba ang damit niyang namansyahan na mukhang mamahalin o dadamputin ang mga pagkaing nakakalat sa sahig? Sa huli ay naisipan kong punasan ng panyo kong dala ang damit niya. Pero marahas niya lang na tinabig ang kamay ko. Don't touch me. At paano mo nga ba ako makikita? Kung saan-saan kang nakatingin. Bulyaw niya. Napatungo ako nang maramdaman ng matinding pagkapahiya. Lalo na nang makita ko pa sa gilid ng mata ko na nakatingin na rin sa gawi ko si Lyndon. Nakakahiya. Parang gusto ko na lang magpalamon sa lupa. Mabuti na lang at lumapit na sa amin si Ma'am Tonet. Kaagad niya akong pinakuha ng walis para linisin ang kalat. Pagkuway kinausap niya naman ng maayos ang supladong customer. Oh, ano nangyari? Takang tanong ni Ninya. Natapon yung order ng table 10. Ha? Bakit? Basta, kukuha lang ako ng walis at dustpan. Madali akong kinuha ang panlinis at muling bumalik sa nagkalat na pagkain para linisin yon. Habang naglilinis ay nakatungo lang ako at hindi makapag-angat ng mukha. Nahihiya ako sa nangyari. Hindi ko alam kung sa mga customer o kay Lyndon na nararamdaman ko pa rin ang mga tingin sa akin. Himala, si Bea ang nag-serve kay Lyndon. Anyari? May LQ ba kayong dalawa? Pinagsasasabi mo, Ninya. Nandito kami sa CR para mag-retouch. Katatapos lang namin mag-lunch. Nagtataka lang ako. Ang tagal niyang hindi pumunta rito sa resto. Tapos ngayon nandito na siya, himalang hindi na siya nag-request kay Ma'am Tonet na ikaw ang mag-serve sa kanila. Saglit akong natigilan. Napansin ko rin yun pero ano naman pakialam ko? Magtapat ka nga sa akin, babae. Nakataas ang kilay na hinarap niya ako. Nagtapat na ba siya sa'yo tapos binasted mo? Kinunutan ko siya ng noo. Ano bang sinasabi mo? Alam mo ang dami mong alam, Ninya. Tigilan mo na nga pagiging tsismosa mo. Nagpatuloy pa siya sa pangungulit. Kaya naman binilisan ko na lang ang ginagawa ko. Overtime ako ngayon dahil absent ang isang panggabi. Nagkataon naman na ako lang ang pwedeng mag-overtime. 11:00 na ng gabi akong nakapag-out. Madilim at walang gaanong nadaan na sasakyan. Kaya naman nagpasya na lang akong maglakad kaysa maghintay sa waiting shed. Hindi ito ang unang beses na uuwi ako ng gabi. Pero ito ang unang beses na walang susundo sa akin. Nasa abroad na kasi si kuya. Ayoko naman na istorbohin pa sila nanay sa pagtulog para lang sunduin ako. Kahit matatakotin ay nagpatuloy ako sa paglalakad. Malayo pa sa amin kaya naisipan ko na lang na mag-sound. Nasa kalagitnaan na ako ng paglalakad nang malowbat ang cellphone ko at tuluyang mamatay. Pag minamalas ka nga naman oh. Hindi ko maiwasang mapamura sa inis. Nakalimutan ko pang mag-charge. Kung hindi lang talaga ako nang hinayang sa malaking bayad ng overtime, asa pang mag-overtime ako. Natigilan ako sa paglalakad nang makakita ng dalawang lalaking papalapit sa akin. Sa klase kasi ng lakad nila, halatang mga lasing. Agad akong binundol ng kaba nang dumako ang tingin nila sa akin. Kita kong nagkatinginan sila bago muling tumingin sa akin. Mahigpit ko namang nahawakan ang dulo ng bag ko. Handa na akong tumakbo pabalik sa resto kahit may kalayuan. Nang aksidente akong matumba dahil sa nakaharang na malaking bato. Napaigik ako nang maramdaman ng sakit sa dalawa kong tuhod. Dahilan para hindi agad ako makatayo. Tulungan ka na namin, miss. Kinilabutan ako nang marinig ang boses ng lasing na lalaki na nakalapit na pala sa akin nang hindi ko man lang namamalayan. Huwag kayong lalapit. Kahit kumikirot ang tuhod ay pinipilit kong tumayo at umaatras sa kanila. Bakit miss? Tutulungan ka lang namin eh. Saad naman ng isa habang hinahagod ng tingin ang kabuuan ko. Pre, hawakan mo na. Ako muna titikim. Ako una nakakita eh. Mariin akong napailing.
Pero wala na rin akong nagawa pa nang tuluyan nila akong malapitan at mahawakan. Doon tayo sa gilid, baka may makakita. Saad ng lalaking mahaba ang buhok, sabay hila sa akin sa gilid ng kalsada kung saan may matataas na mga damo. Bitawan niyo ako! Tulong! Sinubukan kong magpumiglas pero walang laban ng maliliit kong katawan sa kanila. Kahit payat sila, matatangkad naman sila at mga langu pa sa alak. Itinulak nila ako pahiga sa damuhan at hinawakan ng dalawa kong kamay. Tulong! Tulong! Tuluyan na akong napaiyak at nangangatal sa takot nang mag-umpisang maghubad ng damit ang isang lalaki. Habang ang isa ay mahigpit na nakahawak sa dalawa kong kamay. Buisit! Lagyan mo nga ng takip ang bibig niyan. Baka may makarinig pa dyan. Utos ng lalaking nakahawak sa akin. Nakangisi namang lumapit ang nakahubad na lalaki at marahas na hinaklit ang damit ko na tuluyan ng nasira at iyon ang ipinambusal nila sa bibig ko. Wow! Ane pa! Tingin pa lang nakakabusog na. Magkakasunod akong napailing nang hawakan ng magaspang niyang kamay ang nakalantad kong tiyan. Akma nang papatong sa akin ng lalaki nang makarinig kami ng malakas at magkakasunod na pagmumura. Nang tingnan ko yon, ay tuluyan na akong napaiyak sa pag-asa na makita si Lindon. Sa tulong ng liwanag ng buwan ay kitang-kita ko ang madilim na aura niya na anumang oras ay handang pumatay. Wala siyang sinayang na oras at mabilis na sinugod ang lalaking nakahubad. Isang suntok lang ang pinakawalan ay malakas na yung tumilapon at kaagad na nawalan ng ulirat. Buiset! Sino ka? Tanong naman ng lalaking nakahawak sa akin kanina. Hindi naman sumagot si Lindon. Sa halip ay sinugod niya rin ito at malakas ding sinapak. Nakatulad din ng isa ay nawalan din agad ng malay. Anong karapatan niyong hawakan ng prinsesa ko? Saad niya. Kasunod ng malulutong na pagmumura. Hindi pa nakontento si Lindon at muling binalikan ng mga lalaki at pinagsusuntok kahit wala ng malay. At kahit nanginginig ang katawan ay pinilit kong bumangon at niyakap ang sarili ko upang takpan ang aking harapan. Sirang-sira na kasi ang suot kong damit. Patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Pakiramdam ko, katapusan ko na kanina. Sa isiping yun ay lalong lumakas ang paghikbi ko na siyang nakaagaw ng pansin ni Lindon. Tinigilan niya ang dalawa at mabilis akong nilingon. Ang kaninang madilim na aura ay agad na lumambot nang makita ko. Mabilis niya akong niyakap. Hinubad niya ang suot niyang jacket at sinuot sa akin. Shh! Stop crying. Nandito na ako. Wala nang gagalaw sa'yo. Saad niya bago niya ako ikinulong sa matipuno niyang braso. Doon ay nakaramdam ako ng ginhawa at feeling ko ay ligtas ako sa yakap niya. Lalo akong naiyak. Hindi ko akalaing siya ba ang sasagip sa akin. Shh! Hinagod niya ng marahan ng likod ko habang naririnig kong may hina pa rin niyang pagmumura. Parating na mga pulis. Sila nang bahala sa mga siraulong yan. Ihahatid na kita sa inyo. Huwag na. Salamat na lang. Umayos ako ng pagkakaupo dito sa loob ng kotse niya. Kanina matapos niya ako mapakalma ay inalalayan niya ako papasok dito sa kotse niya at hinayaan siyang tawagan ng mga pulis na kasamahan niya. After what happened, you really think napapayagan pa kitang umuwi mag-isa? Kita kong bahagyang pag-igting ng panga niya. Tila ba hindi nagustuhan ng sinabi ko. Nakakahiya kasi sa'yo eh. Nagbaba ako ng tingin dahil hindi ko kayang salubungin ang mga tingin niya. Ang totoo kasi ay talagang nahihiya na ako. Matapos ko siyang sungitan at halos ipagtabuyan noon, ay nagawa pa rin niya akong iligtas. Iniisip ko na lang na kaya niya siguro ako tinulungan kasi tungkulin niya naman yon bilang isang pulis. Sasabay na lang ako sa mga pulis na pupunta rito. Hindi, ako ang maghahatid sa'yo and that's final. Hindi niya ako hinayaan pang makatanggi dahil pagdating ng mga pulis ay kaagad na rin siyang pumasok sa kotse at nagmaneho. Itinuro ko nilang sa kanyang address. Pagkuway saglit na naidlip. Masyado akong natroma sa nangyari kanina. Ang akala ko'y katapusan ko na yon. Hindi ko kakayanin. Paano na lang ang mga pangarap ko para kay nanay kung nagkataon? May hinang tapik sa balikat ang nagpagising sa akin.
Muntik pa akong mapasigaw sa gulat nang makita ko kung gaano kalapit ang mukha niya sa akin. Isang maling galaw ay talagang maglalapat na ang aming mga labi. Pasensya na, ang hirap mo kasing gisingin eh. Hindi na nga sana kita gigisingin. You look so tired pero mas maganda kung sa kama ka matutulog. Mas magaan sa pakiramdam. Ayos lang. Umayos ako ng upo at inalis ang seatbelt. Salamat sa paghatid. Akmang bababa na ako nang pigilan niya ako sa braso. Hindi mo man lang ba ako aalokin ng kape? Hindi ka agad ako nakaimik at nagsalubong pa ang kilay ko sa tinuran niya. Medyo inaantok na kasi ako. Delikado kung magmamaneho ako pa uwi. Baka maaksidente pa ako. Dagdag pa niya. Mariin ko muna siyang tinitigan. Wala akong balak na patuloyin siya sa bahay namin. Pero para makabawi sa pagliligtas niya sa akin, kaya inanyayahan ko na rin siya. Bakas ang saya sa kanyang mukha nang marinig ang pagpayag ko. Iginarahin niya muna ang sasakyan sa pinakagilid ng kalsada bago sumunod sa akin. Madilim at tahimik na ang kabahayan kaya naman medyo nakahinga ako ng maluwag dahil tiyak kong tulog na sila nanay. Maupo ka muna. Magbibihis lang ako bago kita igawa ng kape. Saad ko bago nagtungo sa kwarto ko. Binilisan ko ang pagbibihis. Gustuhin ko mang maglinis muna ng katawan ay hindi maaari. Binilisan ko na lang din sa pagtitimpla para hindi na siya magtagal pa rito. Baka kasi biglang magising si nanay at magtanong. Hindi ko alam ang isasagot at saka wala rin akong balak na sabihin pang nangyari. Nang balikan ko sa sala si Lyndon ay nakita kong palingalinga siya sa paligid. Hindi naman ako naiilang dahil kahit may kaliitan ng bahay namin ay malinis naman ito. Lalo na't alaga ito ni nanay sa linis. Pakibilis na lang magkape. Inaantok na ako. Alam kong ang samang pakinggan ang sinabi ko. Pero mas maganda na yun para malaman niyang wala pa rin akong balak na makipagkaibigan sa kanya. Ang sarap mo palang magtimpla. Ang swerte naman ng magiging nobyo mo. Anya na hindi pinansin ang pagsusungit ko. Lihim naman akong napairap. Wala pa sa isip ko yon. Marahan naman siyang napatango. Pero hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagngiti niya. Tila ba'y natuwa sa sinabi ko. Nga pala, salamat ulit sa pagliligtas mo. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin kung hindi ka dumating. Pakiramdam ko'y nanginginig na naman ang laman ko sa galit at takot sa mga lalaking yon. Sisiguraduhin ko talagang makukulong sila. At yung jacket, lalabhan ko na lang muna bago ko isoli sa'yo. Ayos lang. You can keep it as a souvenir. Suot mo palagi dahil yun ang magpapaalala sa'yo na hindi ka nag-iisa. Seryosong saad niya. Kaagad naman akong nag-iwas ng tingin at nailang sa klase ng titig niya. At tungkol dun sa pangungulit ko sa'yo, pasensya ka na. Hindi ko intensyon na guluhin ang trabaho mo. Pangako, hindi na mauulit. Sincere pa niyang wika. Bigla ko tuloy na alala yung araw na sinungitan ko siya. Sorry din kung nasungitan kita. Ayoko lang kasi na pinagchichismisan ako sa trabaho. Marahan naman siyang ngumiti. Makakabawi ka lang sa pagsusungit mo sa akin kung ililibre mo ako sa day off mo. Ha? Gulat na napatitig ako sa kanya. Seryoso ka ba? Of course. Ang bait ko kaya sa'yo tapos sinusungitan mo lang ako. Mahina siyang natawa kaya naman natawa lang din ako. At hindi ko alam kung bakit bigla na lamang gumaan ang loob ko sa kanya. Feeling ko tuloy matagal na kaming magkakilala. O sige na nga, basta wag mo na akong bibigyan ng tip ha. Hindi ko kailangan ng tip mo. Oo naman, baka masungitan mo na naman ako. Muli ay natawa kaming pareho sa tinuran niya. Sa pagdaan ng mga araw, ay literal na naging regular customer na ng restaurant si Lyndon. May kasama man siya o wala, ay pumupunta siya at doon naglo-lunch. Bihira na lang din ako mag-serve ng order niya. Hindi na kasi siya nagre-request kay Ma'am Tonet. Mas nakilala ko na rin siya ng maayos dahil yung isang beses na panlilibre ko sa kanya ay nasundan pa ng 2 hanggang sa hindi ko na mabilang. Minsan siyang nanlilibre pero madalas ay kanya-kanya kami ng bayad. Alam niya kasing hindi ako sanay na magpalibre, lalo na't may pera naman ako. Yung ibang kaibigan niyang pulis ay nakilala ko rin at masasabi kong mabait naman. At ngayon ko aaminin na mali ako dun sa part na hinusgahan ko ang lahat ng pulis.
Dahil hindi naman talaga lahat ng pulis ay masasama. Nagkataon lang talaga na walang hiya yung taong pumatay kay tatay. Ma'am Tonet, tawag niyo raw po ako? Tanong ko isang umaga nang lapitan ako ni Arnold at sabihing tawag niya ako. Oo, may iutos sana ako sa iyo eh. Inayos niya muna ang mga papeles na nasa ibabaw ng mesa bago ko hinarap. Since hindi ka naman busy, pwede bang ikaw na lang magdala sa office ni Sir Lindo ng mga in-order niya? Po? Ramdam ko agad ang biglang pagtalo ng puso ko. Tila ba'y biglang na-excite nang marinig ang pangalan ng binata. Kung noon ay naiinis ako kapag naiisip na makikita ko na naman siya, kabaligtaran na ngayon. Dahil parang ngayon pa lang, gusto ko na agad lumabas ng restaurant at puntahan ng binata. Pwede naman po. Ano ho bang address ng office niya? Tanong ko at pilit na pinakakalma ang aking puso. Yun, thank you. Anyway, here's the address. Kaagad kong kinuha ang kaperasong papel kung saan nakasulat ang address. Pakikuha na lang kay Kuya Lando ang mga orders niya. Sige po. Muli akong bumalik sa kitchen at doon kinuha ang order ni Lindon. Saglit ko lang din inayos ang aking sarili. Inalis ko ang apron at hairnet na suot ko bago lumabas ng restaurant. Hindi ko maitago ang ngiti habang lula ng tricycle papunta sa opisina ni Lindon. Napag-alaman ko na bukod sa pagpupulis ay siya rin ang nagmamanage ng negosyo ng kanyang lola na matagal nang namayapa at sa kanya ipinamana. Pagkarating ko sa malaking gusali ay kaagad kong nilapitan ng mga gwardya at sinabi ang pakay ko kay Lindon. Kayo po ba si Ma'am Sabrina? Tanong ng isang nakangiting gwardya. Opo, Sabrina na lang po. Kanina pa nga po niya kayong hinihintay. Sumunod po kayo sa akin. Saad niya at saglit na kinausap ang mga kasamahan. Pagkuway muli akong binalingan at sinabihang sumunod sa kanya. Malamig sa loob ng gusali. Marami rin kaming nakakasalubong na mga empleyado. Naku, wala si Lydia. Kakamot-kamot sa ulong wika ni Kuyang Guard na nakatingin sa maliit na opisina. Kita ang loob nun mula rito sa hallway dahil sa gawa yun sa glass wall. Sino ho ba si Lydia? Sekretarya ni Sir Lindon. Sa kanya muna pumupunta lahat ng mga bibisita o pupunta sa office ni Sir. Marahan naman akong napatangu-tango. O siya, sige na Ma'am Sabrina. Kumatok na lamang po muna kayo bago pumasok sa malaking pinto na yon. Yun ho ang opisina ni Sir. Napatingin naman ako sa malaking pinto na itinuro niya. Kakaiba ang opisina na yun sa lahat. Hindi kasi yun glass wall kaya hindi nakikita ang nasa loob noon. Nabanggit din ni Kuyang Guard na soundproof daw yon. Kaya pagkatapos ko raw kumatok ay pumasok na lang ako kasi hindi ko naman maririnig ang sasabihin ng nasa loob. Nang umalis si Kuyang Guard ay mabilis ko nang tinungo ang pinto. Huminga muna ako ng malalim bago marahang kumatok. Nakatatlong beses akong kumatok bago ko tuluyang binuksan ang pinto. Hindi na ako sumili pa dahil diretso na akong pumasok sa loob. Kaagad na sumalubong sa akin ang mabango at napakalamig na silid. Pero hindi yun ang nakaagaw ng atensyon ko. Kung hindi si Lindo na nakaupo at sa kandungan niya ay mababaeng sexy na nakaupo. Ang mga kamay nito ay nakayakap sa batok ng binata. Dahil sa gulat ay nabitawan ko ang hawak kong supot na naglalaman ng mga in-order ni Lindon. Gumawa yun ng ingay dahilan para maagaw ko ang atensyon nila. Kita ko ang gulat sa mukha ni Lindon. Kita ko rin ang bigla niyang pagtulak sa babae. Ouch! Maarting daing ng babae. Hindi naman yun pinansin ni Lindon dahil diretso siyang nakatingin sa akin. Sabrina! Mariin pa siyang napalunok. Daig niya pa ang nobyo na nahuli ng nobya na naglolo ko dahil sa itsura niya. Dinala ko lang tong in-order mo sa resto. Nangangatal na dinampot ko ang supot at pinakita yun sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ang kaninang masigla kong puso ay biglang sumakit. Para bang may kumurot doon. Pasensya na sa abala. Get out! Mahina ngunit mariing bigkas ni Lindon. Ramdam ko ang lalong pagbigat ng dibdib ko sa sinabi niya. Mukhang naistorbo ko talaga sila ng jowa niya. Akmang tatalikuran ko na sila nang muli siyang magsalita. Not you, Sabrina. Natigilan ako sa paghakbang at nagtatakang hinarap siya. Get out, Natasha. Lalo akong nagtaka nang makita ang matalim niyang tingin
Sa dalagang ngayon ay inaayos ang pagkakabutones ng damit sa may bandang dibdib. What? Why me? Bakit hindi ang istorbong babae niya nang palabasin mo, Lyndon? Halos mag-hysterical na wika ng babae. Inirapan pa ako nito nang magtama ang paningin namin. Lumabas ka na, Natasha. Kung ayaw mong ipakaladkad pa kita sa guard. Nagtagisan pa sila ng tingin bago na unang nagbawi si Natasha. Fine, pero hindi pa tayo tapos, Lyndon. I swear, makakarating to kay Tito. Padabog na tinalikuran siya ng babae. Puwisit ka. Singhal sa akin ni Natasha. Sinagi pa niya ang balikat ko bago padabog na lumabas ng opisina. Saglit na namayani ang katahimikan sa amin ni Lyndon. Hindi ko rin naman alam kung papaano siya haharapin, lalo na't nahihiya pa rin ako sa nakita ko kanina. Iyan na bang in-order ko? Sa wakas ay nagsalita rin siya. Magkakasunod akong tumango. Oo, ito na nga. Saan ko ba ilalagay? Hindi ko pa rin magawang salubungin ang mga tingin niya. Sa halip na sumagot ay lumapit siya sa akin at kinuha ang mga dala ko. Dinala niya ang mga supot sa ibabaw ng round table, malapit sa mahabang sofa. Nagmukha tuloy may salas ang kanyang opisina. Habang pinanonood ko siya sa ginagawa niyang pagsasalin sa plato ng mga pagkain, ay ngayon ko lang din na-appreciate ang ganda nitong opisina. Sa mga furniture pa lang ay mapapasabi ka ng mahal at pati na rin ang magandang chandelier. Come here, join me. Bumalik ako sa wisyo nang muli siyang nagsalita. Nang tingnan kong lamesa ay nakahain na doon ng samot-saring ulam at kanin. Hindi na. Hinihintay ko lang talagang bayad mo. Saluhan mo na lang muna ako. Sa dami nito hindi ko kayang ubusin lahat. Lihim akong napairap. Bakit kasi ang dami niyang in-order? Akala ko pa naman kasama niya mga kaibigan niyang pulis kaya napakarami na in-order niya. Okay, fine. Aaminin ko na. Napatitig ako sa kanya habang nakangiti siyang papalapit sa akin. Sinadya ko talagang damihan ng order ko para makasabay ka. Aha? Hindi makapaniwalang tinitigan ko siya. Namimiss na kitang kasabay eh. Kaya pwede ba? Sabayan mo naman ako. Pagpapakyut niya. This time ay hindi ko na napigilang irapan siya at kurutin sa tagiliran. Ang dami mo namang alam, Lyndon. Mahina siyang napadaing sa ginawa ko. Pero pinamewangan ko lang siya. Gusto mo akong makasabay kaya pati ang girlfriend mo pinaalis mo. What? Siya naman ngayon ang hindi makapaniwalang tumingin sa akin. Sinong girlfriend? At kailan pa ako nagka-girlfriend? Kunot noong tanong niya. Yung babae kanina. Nagtatakang tugon ko. Teka, pinagtitripan mo ba ako, Lyndon? Pinaningkitan ko siya ng mga mata. Anong? You mean Natasha? Oh, come on. She's not my girlfriend. Natatawang anas niya. Mukha mo. Hindi girlfriend pero kung makalingkis sa'yo dinaig pang sawa. Asik ko bago siya tinalikuran. Ayokong magtunog nagsiselos pero hindi ko naman mapigilan ang sarili ko. May parte pa nga ang puso ko ang natutuwa sa kaalamang wala siyang nobya. Hindi ko talaga siya nobya, but yes, ilang beses niya nang tinangka na akitin ako at subukang halikan. Pero hindi siya nagtatagumpay. Palagi siyang bigo. Natigilan ako sa paghakbang nang ma-realize na nagpapaliwanag siya. Kaya naman plastic ang ngiting hinarap ko siya. Hindi mo naman kailangang magpaliwanag, Lyndon. Kailangan, lalo na't alam kong nagseselos ka. Hindi ka agad ako nakaimik sa sinabi niya. Lalo na't matiim siyang nakatingin sa akin. Naging malikot ang mga mata ko. Anong nagseselos? Ramdam ko ang malakas na kabog ng dibdib ko nang marahan siyang lumapit sa akin. Yes! Matatag na saad niya. Uy, hindi ako nagsiselos ha. Ano at sinong may sabing nagsiselos ako? Sabi ng mga mata mo. Muli ay pinutol niya ang sasabihin ko. Tumigil siya nang nasa harapan ko na. Kaya bahagya akong nagbaba ng mukha. Pero hinawakan niya lang ang baba ko upang itunghay ang mukha niya paharap sa akin. Huwag ka nang magselos. Ikaw lang ang gusto ko. At magkaka-girlfriend lang ako kapag sinagot mo na ako. Malambing niyang wika. Wala sa sariling napalunok ako ng sariling laway habang diretsyong nakatingin sa magaganda niyang mga mata. May ilang segundo na rin kaming nagkatitigan bago ako nagbawi ng tingin. Kaagad akong dumistansya sa kanya.
bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi ko alam kung narinig niya pa yun dahil halos pabulong na lang na magsalita ako. Mas malakas pa nga ang kabog ng dibdib ko. Totoo ang sinabi ko, Sab. Isipin mo nang mabilis pero wala eh. Tinamaan na ako sa'yo. Unang kita ko pa lang sa'yo sa restaurant. Naagaw mo na agad ang atensyon ko. At unang beses akong nangako sa sarili ko na gagawin kong lahat. Mapansin mo lang ako. Lyndon, hindi ko alam kung ano bang dapat kong sabihin. At gagawin ko rin ang lahat. Payagan mo lang akong ligawan ka. Muli siyang lumapit sa akin at hinawakan ang dalawang kamay ko. Mariin ko namang nakagat ang lower lip ko. Noon, sinabi ko na hindi na muna ako papasok sa relasyon. Pero wala naman sigurong masama kung pagbibigyan ko ang puso ko. Oo, sige na nga. Anong ibig mong sabihin? Tumunghay ako at matapang na sinalubong ang mga tingin niya. Pagkuway, matamis siyang initian. Pumapayag na ako magpaligaw sa'yo. Magpapakipot pa ba ako? Gusto ko rin ng puso ko. Really? Dinaig pa niyang nanalo sa loto dahil sa sobrang liwanag ng mukha niya. Magkakasunod akong tumango at nahawa na rin sa tamis ng ngiti niya. Yes! Yes! Sa sobrang tuwa ay nagawa niya akong buhatin at pagko ay mahigpit akong niyakap. Naging consistent sa panliligaw si Lyndon. Madalas na rin siya sa resto. Hindi ko na rin siya pinigilan ng ipagsigawan niya pa sa mga kasamahan ko na nililigawan niya na ako. Kilig na kilig sila niya at maging si Ma'am Tonet para sa amin. Naglakas loob din si Lyndon na pumunta sa bahay at humarap kay nanay. Pati kay kuya ay nagpakilala rin siya through video call. Wala namang naging problema at suportado ko nila kuya. Pinaalala lang nila na hanggang magjowa lang daw muna at huwag lalampas sa limitasyon namin. Kaya nangako si Lyndon na hindi niya hahayaang masira ang pag-aaral ko dahil sa relasyon namin. Masyadong showy ang binata sa nararamdaman niya para sa akin. Hatid sundo niya ako. Kahit minsan ay sinasabihan ko na siyang hindi naman kailangan. Pero mapilit siya, kaya hinayaan ko na lang. Kapag naman day off niya ay palagi niya akong inilalabas para mamasyal. Hindi rin siya pumapalya sa pagpapakilig at pagpaparamdam ng pagmamahal niya. Kaya naman sa loob ng halos isang buwan ay napagdesisyonan ko nang sagutin na siya. Wala nang dahilan para patagalin pa. Lalo na't alam ko naman sa sarili ko na mahal ko na rin siya. Malayo pa ba, babe? Hindi ko naman maiwasang kiligin nang marinig ang tawag niya sa akin. Simula nung pinayagan ko siyang ligawan ako, nakasanayan na niyang babe ang itawag sa akin. Bakit? Naiinip ka na ba? Balik tanong ko sa kanya. Of course not. As long as I'm with you. Never akong makakaramdam ng pagkainip. Mahina akong natawa at muling kinilig. Ano ba yan? Hindi talaga siya pumapalyang magpakilig. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya. Akay-akay ko siya papunta dito sa burol, kung saan naghihintay ang surprise na ginawa ko para sa kanya. Nakapiring ang mga mata niya kaya naman dahan-dahan lang kami sa paglalakad. Masyado siyang matangkad. Siguradong kapag natumba siya, damay ako. Habang papalapit kami sa maliit na kubo, kung saan naghihintay ang sorpresa ko sa kanya, ay hindi ko maiwasang wag kabahan. Baka kasi hindi niya magustuhan. Huwag naman sana. Ngayong araw ko na kasi napagpasyahan na sagutin siya. Surprise! Masiglang wika ko nang maalis ko na ang piring sa mata niya. Natigilan naman siya. Hindi nakapag-react at tila nagulat sa kanyang nakita. Sa loob kasi ng kubo ay may round table kung saan nandoon ang mga pagkain na may takip at may kandila rin doon. Magdidilim na rin kaya lalong nagbigay ng ganda sa paligid ang kulay ng Christmas lights na nakapalibot sa kubo. Ikaw ang nagplano nito? Hindi makapaniwalang tanong niya. Kagatang labi na marahan akong tumango. Palagi na kasing ikaw ang may sorpresa sa akin. Kaya naisipan kong ako naman. Muli ay natigilan siya. Nagpalipat-lipat pang tingin niya sa loob ng kubo at sa akin. Nakaramdam ako ng bigat sa dibdib. Mukhang hindi niya nagustuhan. Ang ganda. Astig, ang galing. I don't know what to say, babe. Nangingilid ang luha sa mga mata na muli niya akong hinarap at hinawakan ng dalawa kong kamay. I feel so loved.
And thanks for this. Ngayon lang uli ako na surprise. Hindi naman mailarawan ng saya sa aking puso. Nagustuhan niya ang surprise ko. Hindi lang yan, may sorpresa pa ako sa'yo. Ano yun babe? Sa halip na sumagot, ay hinila ko siyang papasok ng kubo. Dinala ko siya sa gitna. Close your eyes. Utos ko na kaagad niyang sinunod. Matagal ko muna siyang pinagmasdan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwalang nagkagusto siya sa akin. Ang gwapo niya kasing talaga. Ang perfect niya masyado para sa akin. Ngayon talagang nagsisisi ako na hinusgahan ko agad siya noon. Mariin kong ipinilig ang ulo. Dapat kinakalimutan ko na ang noon. Dahil tama si nanay. Mas mahalaga ngayon. Huminga muna ako ng malalim bago tumingkayad at dahang-dahang inilapit ang mukha sa kanya. Segundo lang ay naramdaman ko na ang labi ko sa ibabaw ng labi niya. Ramdam kong pagkagulat niya pero nanatili siyang nakapikit. Hinalikan ko rin ang pisngi niya papunta sa punong tenga niya. Babe, what are you doing? Tila nahihirapang tanong niya. Mahina naman akong napabungis-ngis. Pinatakan ko ng halik ang leeg niya pataas sa tenga. Pagkuway bumulong doon. I love you, Mr. Lyndon Lacosta. And from now on, I'm officially yours, my babe. Bulong ko at mabilis siyang hinalikan sa labi. Kaagad naman siyang nagmulat ng mga mata. What did you say? Sabi na nga ba't ipapaulit niya eh. Sabi ko mahal kita babe. At simula ngayon, boyfriend na kita. Kaya wala nang pwedeng lumingkis sa'yo, naiintindihan mo ba? Mahina siyang natawa sa tinuran ko. Baka sa mukha niyang matinding kasiyahan. Akala ko'y may sasabihin siya pero nagulat na lang ako nang bigla niya akong hapitin sa bewang ko at siilin ng halik. Noong una ay nabigla pa ako, pero nang makabawi ay kaagad ko ring iniyakap ang mga kamay ko sa batok niya. I love you, Sabrina. Pinapangako ko na hindi ka magsisisi sa desisyon mong papasukin ako dyan sa puso mo. Mahal na mahal kita. Mas mahal din kita, Lyndon. Muli ay naglapat ang mga labi namin. Babe, untag ni Lyndon. Kasalukuyan kaming nakahiga sa makapal na blanket na nakalatag sa malinis na Bermuda grass. Mula sa mga bituin ay dumako ang tingin ko sa kanya. Yes, babe. Tumagilid siya ng higa paharap sa akin. If you don't mind, maaari ko bang malaman kung nasaan ang tatay mo? Nanay at mga kapatid mo lang kasi ang pinakilala mo sa akin. Natigilan ako. Hindi ko alam kung dapat ko pa bang ikwento sa kanya. But it's okay. Kung hindi ka pa handang sabihin kung nasan siya, irerespeto kong desisyon mo. Matagal nang wala si tatay. Bumuntong hininga ko at ibinaling ang tingin sa kalangitang napupuno ng mga bituin. Bata pa lang ako nang patayin siya. Ramdam ko ang pagbara ng isang bagay sa lalamunan ko. Dahilan para mahirapan akong magsalita. Masyado pa ring masakit para sa akin ang pagkamatay ni tatay. Hindi umimik si Lyndon at nanatili lang na nakatitig sa akin. Tila ba'y gusto niya pang magkwento ako. Pinatay siya ng hindi ko kilalang tao. Basta nakapang pulis siya. Malaking tao. Ilang beses nagmakaawa si tatay sa kanya pero parang wala siyang naririnig. Mapait akong napangiti nang maramdaman ng pag-agos ng luha sa aking mga pisngi. Dahil sa bata lang ako, wala akong nagawa. Nung araw na yon, hiniling ko na lang din na patayin niya lang din ako. Pero hindi niya yung ginawa. Ang sama niya. Sana sinama niya na lang ako kay tatay. Para hindi ko nararamdaman na ganitong sakit. Tuluyan na akong napahagulgol. Agad naman akong kinulong ni Lyndon sa malalapad niyang dibdib. At marahang hinaplos ang buhok ko. Gustong gusto ko siyang makita noon para gawin din sa kanyang ginawa niya kay tatay. Pero hindi na ngayon. Gusto ko siyang makita para makulong at itanong kung bakit niya yung nagawa kay tatay. Napakabait ni tatay para gawin niya yon. Lahat ng hinanakit at pagtatangis ay inilabas kong lahat sa pamamagitan ng pag-iyak. Ni hindi inalintanan ni Lyndon ang nabasa niyang damit dahil sa mga luha ko. Ilang minuto niya akong hinayaang nakasubsob sa dibdib niya at umiiyak. Nang mahimasmasan ay kaagad akong dumistansya sa kanya. Pasensya na, nabasa ka patuloy.
Nahihiyang anas ko. Ayos lang. Kung ang kapalit nun ay ang paggaan ng pakiramdam mo. Parang gusto ko na namang maiyak dahil sa pag-aalalang ipinapakita niya. Ang mga mata niyang nakatingin sa akin ay punong-puno ng pagmamahal. Kaya ba ganun ka nalang kasungit nung unang beses kitang makita? Ni hindi ka nakangiti. Kasi nagalit ka sa lahat ng mga pulis. Nakagat ko ang labi ko bago nahihiyang tumango. Pasensya na kung pati kayo'y nadamay sa galit ko sa taong yun. Naiintindihan kita, babe. Pero ako nang nagsasabi sa'yo, hindi lahat ng pulis ay kagaya ng taong yun. Alam ko, at sa bawat araw na nakakasama kita, pati ang mga kaibigan mong pulis ay napapatunayan kong mali ako na hinusgahan ko kagad kayo. I really like your mindset, babe. That's why lalo akong nai-inlove sa'yo eh. Mabilis niyang pinatakan ng halik ang aking noo. Marahan naman akong napapikit nang maramdaman ang init ng labi niya. I love you, Lyndon. Muli akong sumiksik sa dibdib niya. Ginantihan niya naman ako ng mahigpit ding yakap. I love you, babe. And I'll promise, hahanapin natin ang taong pumaslang sa tatay mo at pagbabayaran natin siya sa batas. Thank you, Lyndon. Pinagmasdan kong sarili ko sa harap ng salamin. Suot ko ang black dress na regalo pa sa akin ni nanay noong birthday ko. Mahalaga ang araw nito dahil ngayon ako ipapakilala ni Lyndon sa kanyang ama. Medyo kinakabahan pa nga ako dahil baka hindi ako magustuhan. Pero sinigurado naman niya na mabait ang kanyang ama. Ang ganda mo, anak. Dalaga ka nang talaga. Mula sa bukas na pintuan ay pumasok si nanay. Kanino pa po ba ako magmamana, Nay? Natawa siya sa tinuran ko. Pagkuway lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Masaya ako na nakikita kang masaya ka, Sabrina. Napangiti ako. Wala na talagang masasarap pa sa pakiramdam na yakapin ka ng iyong ina. At dahil po yun sa inyo, Nay. Salamat po at hindi niyo tinutulan ang relasyon namin ni Lyndon. Kahit na isa po siyang pulis. Kumala si nanay sa pagkakayakap at sa lubong ang kilay na tiningnan ako. Anak, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na wala namang problema kahit ilang pulis pang maging nobyo mo? Hinawakan niyang kamay ko at pinisil yun. Hindi lahat ng pulis ay kagaya ng taong yon. Opo, Nay. Malaking pagkakamali po na lahat ng pulis ay nahusgahan ko kagad. Saad ko at mahinang natawa. Naalala ko na naman kasi kung gaano ko isumpa noon ng mga pulis. Pero sino mag-aakala na sa isang pulis din pala ako mai-inlove? Gusto ko na tuloy maniwala sa kasabihang mapaglaro si Tadhana. O siya, sige na. Bilisan mo na riyan. At baka mainip pa yung gwapong pulis na naghihintay sa'yo sa labas. Saan ni nanay at tila kinikilig pa. Opo, Nay. Muli kong sinulya pa ng sarili sa salamin. Bago nang pa siyang lumabas ng silid. Nang makarating sa salas ay nakita ko kaagad ang gwapo kong boyfriend na nakikipagkwentuhan sa mga kapatid ko. Hindi maitatangging lalo ako nai-inlove sa kanya sa tuwing mas napapalapit siya sa mga mahal ko sa buhay. Kung sa bagay, hindi mahirap makasundo si Lyndon. Madaldal kasi siya at kahit parang strikto ang mukha, ay palabiro naman at may sense of humor din na talagang kinakaaliwan nila nanay. Nagulat nga ako nung malaman ko na pati si kuya ay nakakabiruan niya rin sa tuwing tumatawag ito sa amin. Dahil nga magdidilim na ay nagpaalam na rin kami kila nanay. Inalalayan pa ako ni Lyndon hanggang makasakay sa kotse nito. Sa bahay nila kami magdi-dinner kasama ng kanyang ama. Relax, babe. Mabait si daddy. Hindi yun nangangagat. Pagpapakalma ni Lyndon sa akin nang mapansin ang pananahimik ko. Baka kasi hindi niya ako magustuhan. Diba nabanggit mo na mas gusto niya si Natasha para sa'yo? Hindi ko na naitago ang selos sa tono ko. Bahagya naman siyang natawa. Nagsiselos ka na naman ba kay Natasha? I told you, babe. Hindi ko siya gusto. And yeah, gusto nga siya ni daddy pero mabait si daddy. And I know na irerespeto niya ang desisyon ko. Ang desisyon ko na ikaw ang mahalin ko. Naninigurado niya pa akong tinitigan. Dahil mukhang seryoso naman siya ay marahan na lang akong tumango. And you look so beautiful, babe. Siguradong matutuwa si daddy dahil magaganda at gwapo ang magiging apo niya. Pilyong kinindatan niya pa ako.
Kaya naman naiinis na hinampas ko siya sa balikat. Anong apo ka riyan? Mag-drive ka na nga lang. Namumulang piski na, inirapan ko siya. Kahit ilang buwan na kaming magkasintahan ay wala pa rin namang nangyayari sa amin. Ang gusto kasi niya ipakasalan muna ako bago ang bagay na yon. Mas lalo ko tuloy siyang minahal dahil doon. Hindi ko maintindihan kung bakit habang papalapit kami sa mansyon nila Lyndon ay siyang lalong paglakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko nagugustuhan ang nararamdaman ko ngayon. Feeling ko ay may mangyayaring hindi ko magugustuhan. We're here. Dahil sa lalim ng iniisip, hindi ko na namalaya na nakapasok na pala kami rito sa malawak na garahe. Ito ang unang beses na nakarating ako dito sa mansyon nila Lyndon. Kahit gabi ay na-appreciate ko pa rin ang ganda ng paligid. Mabango rin at halatang alaga sa linis ang kapaligiran. Nakakapit sa bewang ko si Lyndon habang hinihintay naming bumukas ang malaking two doors sa aming harapan. Nang bumukas yon, ay kaagad na sumalubong sa amin ang maliwanag at malamig na salas. Hanggang sa pagpasok ay nakadikit sa akin si Lyndon. Good evening po. Isang naka-uniform na katulong ang lumapit sa amin at marahang tumungo. Pababa na po si Sir Leandro, senyorito. Pinapasabi po niya na sa dining niyo na raw po siya hintayin. Okay manang, thank you. Muli ay nakaalalay si Lyndon sa akin hanggang sa makaupo ako sa bakanting upuan. Sa harap namin ay ang mahabang lamesa na punong-puno ng pagkain. Akala ko ba tayong tatlo lang ng daddy mo? Bakit ang dami yatang pagkain? Takang tanong ko. Bahagya naman siyang natawa. Tayo nga lang, masanay ka na. Nakasanayan ni daddy na maghanda ng maraming pagkain kapag may bisita. Ganun ba? Hindi na lang ako umimik pa at pinagmasdan na lang ang mga pagkain. Ewan ko ba, kung sa ibang pagkakataon baka kanina pa ako naglalaway sa mga pagkain. Pero ngayon, at sa lakas ng kabog ng dibdib ko, hindi na ako makaramdam kahit konting pagkatakam sa mga pagkain. Lalo pang lumala ang nararamdaman kong kaba nang marinig ko na ang mga yabag na papalapit sa amin. Tila ba ay may hawak na tungkod ang taong yon. Iho, finally you're here. Pasensya na't natagalan ako. Mula sa malaking pintuan ay lumabas ang lalaking medyo namumuti na ang mga buhok. Pero hindi pa rin maitatago na gwapo ito noong kabataan ito. Yes dad, finally. May himig na pangaasar sa boses ni Lyndon nang tumayo siya at sinalubong ng yakap ang ama niya. Habang ako ay tila natuod sa aking kinaupuan, ni hindi ko magawang ibuka ang aking bibig. Nakatuon lang ang tingin ko sa mukha ng maedad na lalaki. Ang mukhang yon, bawat anggulo ng mukhang yon, at ang boses niya. Mariin kong naikuyom ang dalawa kong kamay nang maramdaman ang pagsikip ng dibdib at ang pagkabuhay ng galit na matagal ko ng pilit na ibinabaon sa limot. Hindi ako makapaniwala. Siyang ama ng taong mahal ko. Ang ama ng taong mahal ko ang pumatay sa tatay ko. By the way dad, here's my beautiful girlfriend and soon to be my wife. Masayang nilapitan ako ni Lyndon. Gusto kong magwala. Gusto kong sugurin ang walang hiyang lalaki. Pero nang makita ko ang saya sa mukha ni Lyndon habang pinapakilala niya ako sa walang hiyang ama niya, bigla akong nanghina. Magaling ka talagang pumili anak. Humakbang papalapit sa table ang lalaki at pinasadahan ako ng tingin. Mukha siyang mabait. At kung hindi ko lang siya nakita noon ng pagbabarilin niya si Itay, iisipin ko talagang mabait siya. Pero hindi eh. Isa siyang walang hiya. Nagpakilala ang kanyang ama sa akin at dahil ayaw kong mawala ang saya sa mukha ni Lyndon, kaya pinilit kong magpakilala sa kanya. Sabrina Makaraig po. Makaraig? Mariin kong naikuyom ang kamay kong nasa ilalim ng lamesa nang makitang bahagya siyang natigilan. Matalim ko siyang tiningnan bago tumango. Mukhang may naalala siya. Dapat lang, maalala niya. Maalala niyang gabing pinatay niyang lalaking may apelidong Makaraig. Sounds familiar. Anyways, welcome to the family, Iha. Plastic na lang akong ngumiti. Salamat po. Buong oras ay tahimik lang ako at nakikitawan ng peke sa kanilang kwentuhan. Hindi rin ako gaanong nakakain. Nawalan na ako ng gana.
Ang totoo ay gustong gusto ko na talagang pagmumurahin ng lalaki. Iniisip ko lang si Lindon. Nakahinga lang ako ng maluwag nang matapos ng kwentuhan nila at nagpaalam na si Lindon na kailangan na akong ihatid. Bisita ka ulit dito, Iha. You're always welcome here anytime. Pahabol pa ng daddy ni Lindon na hindi ko nilang pinansin dahil hindi na ako babalik sa mansyon nila. Babe, are you okay? Kanina ko pa napapansing tahimik ka. Puna ni Lindon nang tumigil ang kotse sa kanto ng lugar namin. Masama lang ang pakilasa ko. Gusto ko na magpahinga. Iniwasan kong mapatingin sa kanya. Ewan pero hindi ko na yata siya kaya pang tignan. Hindi ko kayang tignan ang anak ng lalaking pumatay sa tatay ko. Nang maihatid niya ako sa harap ng bahay, ay kaagad ko na siyang tinalikuran. Ni hindi ko na tinugon ang I love you niya. Pati na rin ang halik niya ay iniwasan ko. Buong magdamag akong tulala at hindi man lang makaramdam ng antok. Maraming bumabagabag sa isip ko. At isa ron, si Lindon. Hindi ko alam bukas kung kaya ko pa siyang pakiharapan. Oo, mahal ko siya. Pero ngayon hindi ko na masabi. Muling nabuhay ang galit ko na kahit anong pilit kong itago, ay patuloy pa ring lumalabas. Kinabukasan, tulad ng inaasahan ay pinuntahan nga ako ni Lindon sa bahay. Pero hindi ko siya hinarap. Sinabi ko na lang sa mga kapatid ko na sabihing may sakit ako at ayokong tumanggap ng bisita. Pagpasok naman sa trabaho ay inagahan ko. At kapag alam kong nasa resto siya, ay akong naguhugas ng pinggan ng mga customer para maiwasan si Lindon. Ang akala ko tuluyan ko nang maiiwasan si Lindon, pero hindi pala. Dahil nang mag-out ako ng gabi, hindi ko inaasahan na naghihintay siya sa akin sa labas ng restaurant. Babe! Saglit akong natigilan sa paglalakad pero hindi ko siya nililingon. Sa halip ay ipinagpatuloy ko ang paglalakad ko. Babe, saglit nga lang. Bakit mo ba ako iniiwasan? Nang maramdaman kong sinusundan niya ako ay binilisan ko pa ang paglalakad. Halos takbuhin ko na nga para lang wag niya akong maabutan. Babe! Pero dahil mas matangkad nga siya sa akin, kaya nagawa rin niya akong maabutan. Ano ba? Bitiwan mo ako. Pilit kong inaalis ang kamay niyang nakahawak sa braso ko. Pero useless din dahil mas malakas siya sa akin. Ano ba kasing problema? Bakit pakiramdam ko iniiwasan mo ko? May himig tampong tanong niya. At noon ko palang siya naisipang tignan. Halos manghina ako nang makita sa mga mata niyang lungkot at matinding pangungulila. Nangingitim na rin ang ibabang bahagi ng mata niya na para bang ilang gabi siyang puyat. Ilang beses kitang tinatawagan hindi ka sumasagot. Hindi na rin kita makita sa resto. Bakit mo ba ako iniiwasan? May nagawa ba ako? Ano bang kasalanan ko? Tila hirap na hirap ang boses niya habang nakatingin sa akin at nagsusumamo. Mariin akong napapikit. Lalo akong nahihirapan sa itsura niya. Aaminin ko, sobra ko siyang namiss. At kahit pa anak siya ng taong pumatay sa tatay ko, hindi ko pa rin maitatanggi na mahal ko pa rin siya. At walang nagbago ron. Nasasaktan lang ako. At ayoko nang ipaalam pa sa kanya. Bitawan mo ako, Lindon. No, hanggat hindi tayo nag-uusap, hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang dahilan ng pag-iwas mo. May diin niyang saad. Marahas akong napabuntong hininga. Matigas talagang ulo niya. Bakit ba hindi pa ako nasanay sa kanya? Wala akong dapat na sabihin. Maghiwalay na rin tayo, Lindon. Hindi ako papayag. Naalarma ako nang subukan niya akong hilahin palapit sa kotse niya. No, Lindon. Bitawan mo ako. Ano ba? Nagpumiglas ako pero likas na malakas siya. Mag-uusap tayo, Sab. Wala nga tayong dapat pag-usapan eh. Sa pagkataranta ko ay hindi ko na napigilan ang pagtaas ng boses. Nahinto naman siya sa paghigit sa akin at nasasaktan akong nilingon. Nag-iwas ako ng tingin. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Lindon. Bakit ba? Ano ba? Deserve ko rin namang malaman ang dahilan kung bakit bigla ka na lang nanlamig. Gusto mo talagang malaman? Naggit-gitan sa galit ang ngipin ko. Pigil ang luhang tinititigan ko siya. Alam mo kung bakit? Humugot ako ng lakas bago sabihin sa kanyang totoo. Dahil anak ka ng kriminal. Dahil ang ama mo ang pumatay sa tatay ko. Naiintindihan mo?
Singhal ko para matigilan siya. Bahagya siyang napaatras. Lumuwag din ang pagkakakapit niya sa akin at hindi ako makapaniwalang tinignan. Ano? Anong sinasabi mo? Magkakasunod siyang napailing. Hindi ka naniniwala. Bakit hindi mo tanungin ang ama mo? Tanungin mo siya sa kahayupan niyang ginawa. Pinatay niyang ama ko. Hindi ko na napigilang mapaiyak. Nasasaktan ako. Ang sakit makita sa mga mata niya ang sakit. Alam kong dapat hindi ako magalit sa kanya. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ang tagal kong hinanap ang taong pumatay sa tatay ko. Tapos malalaman kong ama niya lang pala. Sabrina, pag-usapan natin to please. Maaaring si Daddy nga gumawa nun pero wala naman tayong kinalaman sa kanila, hindi ba? Gusto kong manghina, lalo nang makitang luhang lumandas sa pisngin niya. Pero nagmatigas ako. Mariin akong umiling. Hindi. Tigilan na natin to, Lyndon. Mahina ngunit may diing wika ko bago ko siya tinalikuran at mabilis na iniwan. Lyndon's point of view. Wala na si Sabrina sa harapan ko pero hindi ko pa rin magawang ihakbang ang mga paa ko pabalik sa kotse. Tuluyan ding bumagsak ang malakas na ulan at tila nakikisama yun sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Hinayaan ko lang na pumatak ang mga luha ko. Kasabay ng pagpatak ng ulan sa aking katawan, hinayaan kong mabasa ako ng ulan. Umaasang mapapawi rin nun ng sakit na nandito sa dibdib ko. Pero bigo ako. Bakit kami pa? Bakit ngayon pa? Kung kailan nagawa na akong mahalin ng babaeng mahal ko, saka naman mangyayari to? Wala na ba talagang paraan para sumaya na lang kami? Bakit kailangang paglaruan pa kami ng tadhana? Nang tumila ang ulan ay pumasok na rin ako sa kotse at mabilis yung pinasibat. Tinaha ko ang daan papunta sa mansyon kung saan naghihintay sa akin ang magaling kong ama. Senyorito, basang-basa ka po. Kukuha lang ho ako ng tuwalya. Anang katulong na bakas ang gulat sa biglaan kong pagdating. No need manang, where's Dad? Nasa office ho niya. Nang marinig ang sinabi ng katulong ay diretso kong tinungo ang hagdan. Hindi ko inalintana ang basa kong katawan at idagdag pang lamig ng aircon sa buong kabahayan. Marahas kong binuksan ang nakasaradong pinto ng opisina bago diretsyong pumasok doon. Dad, naabutan ko si Dad na nakaupo habang seryosong nakaharap sa laptop nito. Pero nang marinig ang pagdating ko ay gulat akong tinignan. Saan? Nagtatakang napatitig siya sa akin. Ano nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka? Is it true? Tanong ko sa halip na pansinin ang pag-aalala niya. What? Nandun pa rin sa mukha niya ang pagtataka. Pero alam kong may alam na siya sa nais kong tumbukin dahil sa biglaang pag-ilap ng mga mata niya. Damn it, just answer my question. Totoo bang ikaw ang pumatay kay Greg Macaraeg? Sa tatay ni Sabrina? Hindi ko napigilan ng pagkabasag ng boses sa huling salitang lumabas sa bibig ko. Hindi ko mapigilang masaktan sa tuwing naaalala ang sakit sa mukha ni Sab nang sabihin niya sa akin kanina ang dahilan ng pag-iwas niya. Change your clothes first, Lyndon. Bago natin yun. Dad, ano ba? Hindi ko na napigilan ng pagtaas ng boses. Alam kong kasalanan na pagtaasan ng boses ang magulang, pero hindi ko na mapigilan. Kahit alam kong nagsasabi ng totoo si Sabrina, gusto ko pa rin yung marinig mula kay Daddy. Lyndon, humina ang boses ni Daddy. Ang mukha niya'y mabilis na lumambot. Tumayo siya bago ako tinalikuran, habang ako naman ay nakamasid lang sa kanya at hinihintay ang sasabihin niya. Tama ang sinabi ni Sabrina. Ako ang pumatay sa ama niya. Yun pa lang ang sinasabi niya pero feeling ko, huminto na sa pagtibok ang puso ko. Kilalang mabait at tapat sa tungkulin ng Daddy. Kaya tumaas ang ranggo niya sa pagiging pulis dahil sa pagiging patas niya sa batas. Galit siya sa police brutality at hinahayaan niya ang judge siyang humusga sa mga taong nahuhuli nila. At ang totoo ay siyang naging idolo ko, kaya ginusto ko ring maging pulis at maglingkod sa bayan. Pero hindi ako nagsisisi. Dapat lang yung ginawa ko matapos nila akong lokohin at iputan sa ulo.
Sa tingin mo mapapatawad ko pa sila? Hanggang ngayon, kahit nasa hukay na sila, dala-dala ko pa rin ang matinding galit sa kanila. Naging matigas ang ekspresyon niya nang harapin ako. Ang mga mata niya'y punong-puno ng galit. Napakunot naman ang noo ko dahil sa pagtataka. Hindi niya na hinintay pang magtanong ako dahil muli siyang nagsalita. Ang Greg na yon at ang iyong ina, silang dalawa niloko at pinagkaisahan nila ako. Pinagkatiwalaan ko ang mami mo. Binigay kong lahat, pero hindi pa rin naging sapat sa kanya. Humanap pa talaga siya ng lalaki. At ang hinanap pa niya, pamilyado rin. Napuno na ako. Tumigil siya saglit. Pag ko ay bumuntong hininga. Noong una naawa ko sa pamilyang may iwan ng lalaking yon. Pero mas nakakaawa kung habang buhay niya nalang lolokohin ang pamilya niya. Kaya hindi ako nagdalawang isip na patayin siya. Kasamang mami mo. Pakiramdam ko ay lalong bumigat ang pakiramdam ko. Paano nga? Ang sabi mo nasa States si mami, kasamang bago niyang pamilya. Hindi makapaniwalang napailing-iling ako. Nangihinang napaupo ako. Kaya ba hindi mo ako pinapayagang makausap siya? Napuntahan? Dahil wala na siya? Dahil pinatay mo rin siya? Hindi yata matatapos ang araw na to nang hindi nauubos ang mga luha ko. Buong buhay ko, lumaki akong nakikiusap sa kanya na pagbigyan niya naman ako makausap. Kahit sa tawag man lamang si mami. Pero hindi siya pumayag. Nagmamatigas siya. Kaya pala bigla na lang nawala si mami nang wala man lang paalam. Patawarin mo ko anak. Alam kong kasalanan yun pero masisisi mo ba ako? Nagdilim ng paningin ko. Siya lang ang babaeng minahal ko. Ibinigay kong lahat sa kanya. Pero nagawa niya pa rin akong lokohin. Kaya dapat lang sa kanya yun. At kung bibigyan ako ng pagkakataon, paulit-ulit ko silang papatayin. Nagpantingan tenga ko sa narinig. Biglang nagdilim ang aking paningin. At bago ko pa mapigilan ng sarili ko, mabilis ko na siyang nalapitan at nasuntok sa muka. Sa lakas nun ay halos matanggal ang kurtinang pinagbagsakan niya. Ang sama mo! Pakiramdam ko sa mga oras na ito ay hindi siyang ama na nakasama ko sa aking paglaki. Buong buhay ko hinahangaan kita. Iniidolo kita. Ang akala ko napakabuti mong tao. Napaka-perpekto mong ama. Pero mali. Nagkamali ako. Mas masahol ka pa sa mga taong pinakukulong mo. Akmang susugurin ko uli siya nang pigilan ako sa braso ni Manang. Senyorito, tama na ho. Bitawan mo ako, Manang. Hindi ko inaalis ang paningin ko sa lalaking hagyan ng makatayo at duguan ng bibig. Hayaan mo siya, Manang. Nagpupumilit pa siyang magsalita. Sige na, Lindon. Kung iyan ang paraan para mabawasan ang galit mo sa akin, sige lang. Hindi kitang pipigilan, anak. Natigilan ako sa sinabi niya. Mariin ko siyang pinakatitigan. Gustong-gusto ko pa siyang saktan pero may isang parte ng puso ko ang pilit na pinapaalalang ama ko pa rin siya. Pagbabayaran mo sa kulungan ng kahiyupang ginawa mo. Yun lang at mabilis ko na siyang tinalikuran. Pagkatapos ng mga nangyari ngayong araw, hindi ko na alam kung kakayanin ko pang harapin ang bukas sa mga susunod pang mga araw. Sabrina's point of view. Nagising ako sa magkakasunod na pagtunog ng aking cellphone. Mahapdi ang mga matang nagmulat ako. Ramdam ko rin ang matinding pamumugto noon. Magdamag nga pala akong umiiyak. Tapos hindi ko alam kung anong oras na ba ako nakatulog. Hello kuya. Sagot ko agad pagkasagot ng tawag niya. Hi kapatid, on mong camera mo. Gusto ko tang makita. Saglit akong natigilan. Naka-video call siya kaya kitang-kita ko ang masaya niyang mukha. Habang naka-off cam yung sakin. Ayoko makita niyang itsura ko. Wag na. Baka matakot ka lang, ang pangit ko eh. Napanguso ako. Kahit na hindi niya naman yun nakikita. Dali na. Namimiss ko lang ang pinakamaganda kong kapatid. Paglalambing niya. Mahina naman akong natawa. Sige na nga. Saad ko. Sabay pindot ng on sa camera. Kaagad na bumakas ang pagtataka sa mukha niya. Nang masalayan ako. Sinasabi na nga ba Ano nangyari sa'yo? Hindi kaagad ako nakasagot. Kagabi, pagka-uwi ko ay nakita ko ni nanay na umiiyak.
kaya tinanong niya ako kung anong problema. Wala na sana akong balak pang sabihin pero dahil makulit siya, ay nagawa kong sabihin ang lahat. Hindi ko nga alam kung bakit parang hindi man lang siya nagulat nang sabihin kong ang ama ni Lindon ang pumatay kay tatay. Sinabihan niya pa ako na wala raw kasalanan si Lindon at hindi daw kailangang madamay ang relasyon namin. Alam ko naman yun. Pero sa ngayon, hanggat hindi ko nakikita sa kulungan ng ama niya, parang hindi ko pa rin siya kayang makita. So, totoo nga ang sinabi ni nanay. Mabilis na bumaling ang tingin ko kay kuya nang muli siyang nagsalita. Sinabi na sa akin ni nanay ang lahat, Sabrina. Mariin niya akong pinakatitigan. At tulad ng sinabi ni nanay, wala namang kasalanan si Lindon. Mabuting tao si Lindon at lalaki rin ako. Kaya nararamdaman at nakikita ko sa kanya kung gaano kanya kamahal, Sabrina. Huwag mong pahirapan ang sarili niyo. Alam ko namang mahal mo rin siya. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit hinahayaan mong masaktan kayo. Mariin kong nakagat ang labi ko at muling nangilid ang luha sa aking mga mata. Hindi na yata ako mapapagod umiyak. Hindi ko rin naman to gusto, kuya. Pero kasi, mas ababang gusto ko munang panagutin sa batas ang daddy niya. Kung mahal niya ako at totoong tapat siya sa tungkulin, dapat hulihin niya ang daddy niya at ipakulong. Mabilis kong pinahid ang luha sa aking pisngi. Si kuya naman ang saglit na natahimik. Naiintindihan kita, Sabrina. Kaya dapat siguro nasabihin na namin ni nanay sa iyong totoo. Napakunot ang noo ko sa narinig. Hindi pa man ako nakapagsasalita ay naramdaman ko na ang pagpasok ni nanay sa aking silid at ang pagtabi niya sa akin. Nay, sige na ho. Sabihin niyo na kay Sabang totoo. Bumaling ang tingin ko kay nanay nang akbayan niya ako at marahang titigan. Nakikita ko sa mga mata niya ang lungkot at sakit. Ano pong totoo, Nay? Mapait na ngumiti pagkuway bumuntong hininga muna si nanay bago nagsimulang magkwento. Sa bawat salitang binibitawan niya ay halos hindi ako makahinga. Pakiramdam ko rin, tumigil saglit sa pagtibok ang aking puso. Hindi ko alam kung ano bang magiging reaksyon ko sa mga sinabi niya. Nagkaroon po ng relasyon si tatay at ang mami ni Lindon? Hindi makapaniwalang tanong ko. Marahan namang tumango si nanay. Mariin akong napailing at pagak na natawa. Hindi yan totoo. Mahal na mahal tayo ni tatay. Nay! Yun din ang buong akala ko. Pero tunay ngang walang perpekto. Lahat nagkakamali, anak. Tinanggap ko ang iyong ama kahit alam kong may lamat ng pagsasama namin. Pero hindi pa rin siya tumigil. Patuloy pa rin silang nagkikita ni Estela. Binalaan ko na siya noon tungkol sa mananakot ng ama ni Lindon. Pero matigas ang ulo nila. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na napigilan pa si Leandro. Tumigil saglit si nanay para sumagap ng hangin. Mali ang ginawa ng tatay mo at ni Stella. Pero hindi nila deserve na patayin. Sinubukan kong idemanda si Leandro pero wala akong laban. Mahirap lang tayo habang mayaman siya. Kaya itinigil ko na. Ipinagpa sa Diyos ko na lang ang lahat, anak. Dapat pa ring magbayad ni Leandro, Nay. Kuya! Mariin kong naikuyom ang aking kamay. Lalo na't naisip ko ang kalagayan ni Lindon ngayon. Mukhang mali nga talaga na idinamay ko siya at ang relasyon namin sa galit ko sa kanyang ama. Lindon's point of view. Matapos kong malaman lahat ay napagpasyahan ko ng mag-file ng arrest warrant laban kay Daddy. Kailangan niya ng pagbayaran lahat ng kasalanan niya sa batas. Papalabas na ako ng aking silid nang makarinig ng mga sigawan sa labas. Kaya naman nagmamadaling tinungo ko ang salas at naabutan ko roon sila Manang. Senyorito, mabuti po't nandito pa po kayo. Si Don Leandro po. Bigla akong kinabahan nang makitang itsura ni Manang. Anong nangyari? Si Sir po. Hindi na halos makapagsalita si Manang. Mas nauna pa siyang humagulgol ng iyak. Kaya mas minabuti ko na lang na tunguhin ang kwarto ni Dad. Hindi nakalakang pinto kaya mabilis ko yung napasok. At ganoon na lang ang gulat ko nang makita ang ayos ni Dad. Dad! Hindi halos ako makahinga nang makita siyang nakalambitin sa kisame. At wala nang buhay. May ilang segundo rin akong nakatulala.
At kung hindi pa dumating ang mga pulis at ambulansya ay hindi pa ako babalik sa Katinuan. Sir, may naiwan pong sulat ang daddy nyo. Para sa iyo po yata. Kasalukuyan kong inaasikaso ang burol ni daddy nang lapitan ako ng isa sa mga gwardya namin at iabot ang 2 puting papel. Sa bilis ng mga pangyayari ay hindi ko na nagawa pang pumasok uli sa kwarto ni daddy dahil paulit-ulit na pumapasok sa imahe ko ang nakabitin niyang katawan. Salamat. Nang makaalis ang lalaki ay marahan kong binuklat ang papel at binasang nakasulat doon. Sulat yun para sa akin at ang isa ay para kay Sabrina. Sulat yun ng paghingi ng patawad. Mariin kong pinunasan ng luha sa aking mukha. Mas madali sana siyang patatawarin kung nagawa niyang harapin ang kasalanan niya sa batas. Pero hindi eh. Mas ginusto niyang madagdagan ang kasalanan niya kaysa magbayad sa batas. 2 araw lang ang naging burol ni daddy bago siya nilibing. Nagawa pa rin siyang puntahan ng pamilya ni Sabrina at damayan ako sa aking pag-iisa. Sa loob ng mga araw na yon, umaasa akong pupuntahan ako ni Sab pero bigo ako. Tanging ina at mga kapatid niya lang ang pumupunta sa akin para kamustahin ako. At hindi ko naman siya masisisi. Malaki ang kasalanan ni daddy sa pamilya niya. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit kailangan niyang isuko ang relasyon namin. Pero dahil mahal na mahal ko siya, hindi ko magawang magtanim ng sama ng loob. Oo, nagtatampo ako sa kanya pero alam kong hanggang dun lang yon. Dahil kahit anong mangyari, hindi magbabago ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ka na ba talaga namin mapipigilan, senyorito? Hindi ko alam kung nakailang beses na yung tinanong ni Manang. Hanggat nandito ho ako, Manang, hindi ko po makakalimutan lahat ng malungkot na nangyari sa buhay na to. Pero babalik din naman ho ako, Manang. Tugon ko sa kanila. Dumiretso ako sa kotse at nilagay sa trunk ng sasakyan ang aking maleta. Pagkatapos kasing mailibing ni daddy ay napagpasyahan kong pumunta na muna sa abroad. Baka sakaling mabawasan ang bigat ng aking nararamdaman kapag nag-iba ang ambience ng aking nakikita. Mag-iingat ka ho, senyorito. Huwag kang mag-alala at aalagaan po namin ang mansyon para sa'yo. Napangiti ako sa sinabi nilang yon. Kahit naman kasi sa mansyon na wala si daddy, hindi ko pa rin yun kayang ipagbili. Pinaghirapan kasi yung ipundar ni mommy at daddy at iyon lang ang natitirang alaala nila. Salamat ho, Manang. Kayo na pong bahala. Pumasok na ako sa loob ng kotse at sinimulan na yung paandarin. Sumaludo pa sa akin ang 2 gwardya bago ako tuluyang lumabas ng mansyon. Mapait na lang akong napapangiti habang nagmamaneho. Sa pag-alis kong to, umaasa pa rin akong may babalikan ako. Hahayaan ko muna ngayon si Sabrina. Pero babalik ako. At sa pagbabalik ko, ipaglalaban ko ng pagmamahal ko sa kanya. Sabrina's point of view. Kuya, bilisan mo kaya. Baka hindi na natin maabutan si Lindon. Nasa kahabaan kami ng kalsada. Traffic na nga ang bagal pang magmaneho ni kuya. Kauuwi niya lang kahapon. At kanina nga ay inaya ko siya sa mansyon nila Lindon. Namimiss ko na kasi talagang lalaking yun at hindi ko na siya kaya pang tiisin. Kaya nga inaya ko kagad si kuya pero minalas lang dahil pagdating namin doon, ang dinatnan lang namin ay ang mga katulong. At sinabing kaaalis lang daw ng senyorito nila at pupunta na ng abroad. Ganun na lang ang panlulumo ko sa narinig. Buti na lang at naisipan ni kuya na sundan namin. Eto na nga wisit naman kasi traffic pa eh. Kanina pa rin bumubusina si kuya pero hindi talaga nausad ang traffic. Kuya, bababa na lang kaya ako. Kapag hinintay pa natin ang lumuwag ang traffic, siguradong hindi ko na maaabutan pa si Lindon. Napalingon sa gawi ko si kuya at katulad ko, ay bakas din ang frustration sa mukha niya. Sigurado ka? Malayo pa talaga paglalakarin mo lang. Bahala na kuya. Itinabi na nga ni kuya sa gilid ang sasakyan bago ako nagmamadaling bumaba. Mag-iingat ka. Narinig ko pang sigaw ni kuya bago ako tumakbo ng mabilis. Panay akong hingi ng paumanhin sa mga taong nasasagi ko dahil sa pagmamadali kong maabutan ng kotse ni Lindon. Umaasa akong maabutan ko pa siya. Hindi ko inalintana ang init at ang namumuong luha sa aking mga mata. Gusto kong maabutan si Lindon. Kailangan ko siyang maabutan. Habang buhay kong sisisihin ang sarili ko kapag tuluyan siyang nakalabas ng Pilipinas
nang hindi man lang nalalaman na mahal ko pa rin siya. Pero hanggang sa makarating ako sa airport ay hindi ko naabutan ng kotse ni Lindon. "Ma'am, saan ho kayo?" Sinubukan pa akong harangan ng 2 gwardya nang magtangka akong pumasok sa loob. Kuyang guard, please lang, may nahabulan po ako." Kulang na nga lang ay lumuhod ako sa harapan nila para lang pagbigyan nila akong pumasok. Hindi ko alam kung saang bansa patungo si Lindon. Hindi ko alam kung saang eroplano ba siya sasakay. "Pasensya na ho ma'am, hindi ho talaga pwede. Tsaka 2 eroplano na po ang kababago palang nakaalis. Kaya sigurado pong wala na rin kayong maaabutan." Segunda ng isa pang gwardya. Sinubukan ko pang magmakaawa pero nagmamatigas pa rin sila. Kaya naman sumusukong kinalikuran ko na lang sila. Laglag ang balikat at luha ang naglakad ako palabas ng airport. Nangihina ako. Parang gusto kong magwala sa labis na panghihina. "Sabrina?" Napahinto ako sa paglalakad. Bumilis din ang tibok ng puso ko nang marinig ang boses na yon. Ang boses na kay tagal kong inasam na marinig muli. Dahan-dahan akong pumihit paharap sa kanya at tuluyan nang nag-alpasa ng luha sa mga mata ko nang masilayan siya. May hawak pa siyang maleta at mukhang aalis pa lang. "Lindon?" Halos hindi ko na maibuka ang bibig ko sa labis na tuwa. Hindi pa siya umaalis. Naabutan ko siya. Sa labis na tuwa ay wala na akong sinayang na oras. Kaagad ko siyang sinugod ng yakap. Wala na akong pakialam sa mga taong nasa paligid. Basta ang mahalaga sa akin ay mayakap at maipadama kay Lindon ang labis kong pangungulila sa kanya. Huwag ka nang umalis, please." Pakiusap ko. At tuluyan ang napahagulgol nang maramdaman ang pagganti niya sa yakap ko. Mariin akong napapikit at ninanamnam ang init ng kanyang katawan. May ilang segundo rin kaming nasa ganung posisyon nang magsalita siya. "I'm sorry but I have to leave." Natigilan ako. Pagkuway ko malas sa pagkakayakap sa kanya. "Iiwanan mo na talaga ako?" "Magpapakasal na ako." Mas lalo akong natigilan. Gumuhit ang sakit sa aking mukha. Hindi ko magawang magsalita. Lalo na at bakas sa mukha niya ang kaseryosohan. "May sasabihin ka pa ba?" Napalunok ako nang muli siyang magsalita. "Teka, may sasabihin pa nga ba ako? Mukhang nagmamadali na siya eh. Mukhang naliit na ako. Naabutan ko nga siya pero hindi pa rin pala madudugtungan ng aming pagmamahalan." "Oo, wala. Congratulations." Pagakpa akong tumawa at pinigilan na namang umiyak. "If that's so, then let's go." Matamis siyang lumapit sa akin at hinawakan ako sa kamay. Puno naman ng pagtatakang tiningnan ko siya. Akala ko ba aalis ka na?" "Oo nga, aalis na ako. Kasama ka." "Ha?" Larawan ako ng matinding pagtataka. Hindi ko pa rin siya magets. "Tss, ang slow naman ng mahal ko." Mabilis niyang pinatakan ng halik ang labi ko at pinagdikit ang noo namin. Tuluyan na nga akong hindi nakaimik at naiiyak na lang na natawa. Mahina ko pa siyang pinalo sa balikat. Puro pa rin talaga siya kalokohan. Akala ko... "Sa iyo lang ako ikakasal, Sabrina. Ikaw lang ang mahal ko. At kahit na anong mangyari, hindi magbabago yun. Hindi ko alam kung anong magandang nagawa ko para bigyan ng isang lalaking katulad mo. I love you, Lindon. And I'm sorry kung isinuko agad kita noon. Pero promise hindi na mauulit pa yon. From now on, palagi ko nang ipaglalaban ng pagmamahalan natin." "Shh! You don't need to say sorry. All you need to do is to kiss me." Namiss ko ang mga labi mo. Natawa na lang ako. At bago pa siya muling magsalita ay ako na mismo ang humalik sa kanya. Halik na punong-puno ng pagmamahal. At halik na nagpapatunay na hinding-hindi ko na siya isusuko pa. Wakas.